Si Sasha ay isang taunang bodyguard na may mga kakayahan na labis na overpowered tuwing umiinom siya ng gatas mula sa pinagmumulan nito. Gayunpaman, matapos siyang makakuha ng trabaho upang protektahan ang dalawang babae mula sa isang masamang organisasyon, sinimulan niyang gamitin ang kanilang mga pitchel ng asset bilang pinagmumulan ng lakas upang basagin ang sinumang sumusubok na kunin sila. Nagsisimula ang kwento sa dalawang babae na nagngangalang Mafuyo at Tumo na bumalik sa kanilang dorm pagkatapos ng isang nakaka-stress na araw sa paaralan. Habang nasa daan, biglang nabangga ni Tumo si Sasha, dala ang kanyang mga kanyon ng asset na lumalaban sa grabidad. Nang makita niya ito, agad na naalala ni Mafuyo ang isa sa mga painting sa chapel ng paaralan, ngunit mas interesado si Sasha na subukang inumin ang mga asset bag ni Tumo, na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng sampal mula sa galit na si Mafuyo, at siya ay nawalan ng malay. Nang gabing iyon, inilagay ni na Tumo at Mafuyo ang isang walang malay na si Sasha sa kanilang dorm upang siya ay gumaling. Habang siya ay walang malay, ang mga babae ay nagkaroon ng mainit na debate kung si Sasha ay isang babae or isang lalaki. Habang sinusubukan nilang kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsuri kung mayroon siyang rocket launcher, napagtanto nila na nakatakas na ito sa bintana sa kalagitnaan ng pagtatalo. Pagkatapos ay lumabas si Mafuyo upang hanapin ang sugatang bida gamit ang kanyang kahoy na patpat, ngunit nakita lamang niya ang kapilya ng paaralan na nasusunog mula sa malayo. Agad siyang nagmadali papunta sa kapilya upang iligtas ang mga ipinintang larawan ng ama ni Tumo, ngunit isang kontrabidang babae na nakamaskara na nagngangalang Pyromania ang nag-corner sa kanya at ipinako siya sa dingding. Hiniling ni Pyromania ang lokasyon ng ipinintang larawan ng isang maalamat na icon, ngunit walang ideya si Mafuyo kung ano ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay sinunog ni Pyromania ang ilan sa mga ipinintang larawan sa kapilya, na ikinalungkot ni Mafuyo na ang ilan sa mga alaala na ibinahagi niya kay Tumo at sa kanyang ama ay nasa Syria. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Pyromania ang isang nakakasawi na pag-atake kay Mafuyo, ngunit doon biglang dumating si Sasha upang harangan ang pag-atake at ginamit ang kanyang hilaw na kasanayan sa alchemy upang ilihis ang atensyon ni Pyromania bago bumagsak sa pagod. Ginamit ni Pyromania ang pagkakataong ito upang tangkaing tapusin siya, ngunit sumugod si Teresa, ang madre ng paaralan, at walang kahirap-hirap na hinarang ang atake. Pagkatapos nito, sinalubong ni Teresa si Sasha at inilabas ang isa sa kanyang mga asset upang ipakain sa kanya ang kanyang soma, isang espesyal na gatas na may kakayahang palakasin ang kanyang mga kapangyarihan. Habang si Mafuyo ay nakatitig lamang sa labis na pagkabigla, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nainas sa fanservice, pinasabog ni Pyromania ang kapilya, ngunit nakatakas si Sasha. Dahil sa ganap na pag-charge ng soma ni Teresa, ginamit niya ang enerhiya upang manipulahin ang mga molecular na bono ng metal sa paligid niya, sa gayon ay inilantad ang kanyang sarili bilang ang quasar ng bakal, isang alchemist na kayang manipulahin ang bakal. Pagkatapos ay ginamit niya ang tungkod upang hiwain si Pyromania. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Mafuyo sa pagliligtas sa kanya, ngunit malamig lamang niyang sinabihan siya na masawi kung hindi niya man lang mailigtas ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nagulat si Mafuyo nang makitang ang kapilya ng paaralan ay kasing ganda pa rin ng bago at nagmadaling magtanong kay Teresa, ngunit nakilala niya ang isang pari na nagngangalang Yuri. Ipinaliwanag niya na si Teresa ay kasalukuyang nasa ayos dahil ang pagsisilbi bilang madraste kay Sasha ay lubos na nakakaubos ng kanyang pisikal na lakas. Ilang minuto ang lumipas, ipinakilala si Sasha bilang isang bagong transfer student sa klase ni Mafuyo, at habang ang mga babae ay nahuhumaling sa kanyang hitsura, lubos na nagulat si Mafuyo nang makita siya sa kanyang klase. Pagkatapos ng unang period, tinanong siya ni Mafuyo tungkol sa tunay niyang intensyon, ngunit sina Yuri at Hana, dalawang sikat na babae sa klase, ay ginambala ang kanyang sarili upang ligawan si Sasha. Dahil sa pagkainis, sinabihan sila ni Sasha na umalis na dahil wala siyang oras para sa mga nakakabagot na babaeng tulad nila. Habang patuloy na nag-iingay ang mga babae, pinutol niya ang mesa para ipahiya si Hana, kaya natambush siya at ipinakita ang kanyang mga pancake sa buong klase. Bago tuluyang umalis, huminto siya para tingnan ang mga asset cannon ni Tumo at sinabi sa kanya na kakailanganin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Mafuyo mula sa isang panaginip kung saan iniinom ni Sasha ang kanyang soma, para lamang makita na si Tumo lang ang nagtatago sa ilalim ng kanyang mga kumot.
Agad siyang binatikos ni Mafuyo dahil sa pagsisikap niyang maging maalam, ngunit nawala ang kanyang galit nang mapagtanto niyang may matinding lagnat si Tumo. Nag-aalala, nagsalita si Mafuyo kay Ayana, ang kanyang kaibigan, sa kapilya ng paaralan, at tiniyak ni Ayana na available siya kung kailangan niya ng tulong sa pag-cater kay Tumo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakasalubong niya si Sasha at humingi ng paliwanag tungkol sa nangyayari, ngunit sinabi lang nito sa kanya na may misyon siya. Nang akusahan siya nito ng kanyang walang silbi na misyon na isinasapanganib ang mga inosenteng tao, nagalit ito at sinabihan itong tumigil sa pag-arte na parang may alam siya tungkol sa kanya bago mawalan ng malay at managinip tungkol sa kanyang mga karanasan sa nakaraan. Di nagtagal, nagising siya sa mga bisig ni Tumo, at nagulat siya nang makita ang kanyang sarili na nakadamit na parang isang grade S anime waifu. Mabilis na humingi ng tawad si Tumo sa kanya, sinabing basa ang kanyang dating damit, at opisyal na nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya upang tingnan kung may lagnat ito, na nagbigay sa kanya ng upuan sa harap para tingnan ang kanyang mga asset bag. Hindi nagtagal ay naputol ni Mafuyo at Ayana ang sandali sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya ng hapunan, ngunit bigla niyang inanunsyo na aalis na siya. Gayunpaman, ang kanyang kumakalam na tiyan ay tremaydor sa kanya, at ang tanawin ng lutong pagkain ay nakakuha ng kanyang atensyon, kaya nagpasya siyang subukan ito kahit na nagkunwari siyang ayaw niya nito. Nang matikman niya ito, napagtanto niyang masarap ito, at minadali niya itong kainin na parang isang asong gala na hindi kumain ng ilang araw. Pagkatapos kumain, sinundo siya ni Teresa, at sinubukan ni Mafuyo na tanungin si Teresa kung nakakahiya ba sa kanya ang tungkol sa pag-recharge ng buong soma, ngunit sinabihan siya ni Teresa na huwag na lang siyang mag-alala at umalis kasama niya. Sa kabila nito, naisip ni Mafuyo ang maaaring ginagawa ni Teresa at Sasha habang nagbababad siya sa bathtub. Nang mapansin ito ni Tumo, tinanong niya kung may nararamdaman ba ito para kay Sasha, ngunit agad niya itong itinanggi, at pagkatapos maglinis, sinamahan niya si Tumo sa kanyang silid upang makapagpahinga ng maayos. Nang sandaling iyon, tinanong ni Ayana kung may anumang mapanganib na nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Mafuyo ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi at kung paano niya sinusubukang imbestigahan kung bakit naging malaking isyu ang pagpipinta. Nag-aalala, sinabihan ni Ayana si Mafuyo na tingnan ang tala-arawan ng ama ni Tumo para sa mga pahiwatig, ngunit dumating si Pyromania at kinaladkad si Ayana kasama niya. Agad na sumugod si Ayana upang labanan si Pyromania, ngunit nagbanta si Pyromania na puputulan ang mga asset ni Ayana kung hindi sasabihin sa kanya ni Mafuyo ang tungkol sa painting. Determinadong iligtas si Ayana, ginamit ni Mafuyo ang kanyang kahoy na patpat upang tanggalin ang maskara sa mukha ni Pyromania, ngunit nagulat lamang siya nang mapagtanto niya na si Pyromania ay si Tumo pala. Habang nakatitig sa kanya si Mafuyo, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin, biglang bumalik si Sasha at agad na tumalon mula sa bubong upang atakihin siya. Mabilis na nagmakaawa si Mafuyo na tumigil, ngunit pagkatapos niyang i-shot ang atake, nakita niya na talagang nakikipaglaban siya kay Ayana, na pagkatapos ay isiniwalat na kontrolado niya si Tumo. Matapos ipakita ang kanyang tunay na sarili, banihag niya si Tumo para sa impormasyon tungkol sa painting, kaya mabilis na kinain ni Sasha ang soma ni Teresa upang mapalakas ang kakayahan nito. Nang makita ito, nagpasya si Ayana na kainin ang soma ni Tumo kahit na ayaw niya, ngunit napagtanto nitong masarap pala ito. Ngunit, lalo lamang nitong naalala si Sasha sa kanyang masakit na nakaraan. Kaya, itinoon niya ang kanyang galit sa kanyang tungkod na bakal at tinusok ito kay Ayana. Pagkatapos ng laban, nag-alala si Mafuyo tungkol sa kapakanan ni Tumo dahil pakiramdam niya ay mas magiging baliw ang mga taong mag-aasam sa soma ni Tumo. Kaya, nangako si Sasha na aalis kasama nila upang protektahan siya. Gayunpaman, nalaman ito ni Murray sa klase kinabukasan, tuluyan siyang nawala sa sarili dahil hindi siya makapaniwala na pinili ni Sasha na tumira kasama ang dalawang weirdo. Kinabukasan, nagising si Sasha mula sa isang bangungot kaya't inalerto sina Mafuyo at Tumo na bisitahin siya. Gayunpaman, tinanong lang ni Sasha kung ganap nang gumaling si Tumo mula sa pagkain sa kanyang soma. Kaya, hinawakan ni Tumo ang kanyang mga asset para tingnan ito at kinumpirma niya na maayos siya, na nag-iwan sa kanya ng ginhawa. Agad na nagselos si Mafuyo,
Kinamumuhian siya dahil sa pagiging isang obsessed freak ng asset cannons, ngunit nagalit nang marinig niya itong nagsasalita tungkol sa kung paano hindi siya interesado sa mga flat na babae na tulad niya. Pagdating sa paaralan, ginulat ni Sasha ang kanyang klase sa pamamagitan ng pagsagot sa isang nakakabaliw na pagsusulit sa matematika at sa sandaling natapos ang klase, pinuri ni Muri ang kanyang kahusayan at inalok na lumipat siya sa kanyang bahay para sa primera klaseng paggamot, ngunit tuluyan niya itong iniwan sa pagbabasa upang mag-focus sa pagbabasa ng kanyang nobela. Di nagtagal, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng kanyang nobela sa tabi ng pool hanggang sa napansin niya sina Muri at Hana na kinamumuhian si Mafuyo dahil sa pagkaalam tungkol sa biglaang pagliban ni Hana sa paaralan dahil dating matalik na kaibigan ni Mafuyo si Ayana. Habang patuloy nilang tinutokso si Mafuyo dahil sa pagpapakita ng mga katangiang nakakapang-uyam, lumapit si Sasha sa kanila upang tuluyang patahimikin sila at kinuha ang mga asset cannon ni Muri upang bigyan ito ng grado na may mataas na depekto kumpara sa mga premium succulent ni Tumo bago casual na umalis. Pagkatapos nito, sinalubong niya sina Yuri at Teresa sa kapilya na nagsabi sa kanya na magbantay dahil mas maraming mga baliw tulad ni Ayana ang darating upang hanapin ang painting. Pag-uwi, ipinakita ni Mafuyo kay Sasha ang kanyang bagong silid at partikular na inutusan siya ni Mafuyo na laging kumatok bago pumasok sa anumang pinto dahil nakatira na siya ngayon sa paligid ng mga babae, ngunit hindi siya nag-alala dahil ang nakakainis na boses nito ay nagsisimula ng menace sa kanya. Pagkatapos, di sinasadyang pumasok siya sa banyo habang naliligo ang mga babae, tinitigan ng mabuti ang kanilang mga asset na parang minamarkahan niya sila sa isip bago umalis. Pagkatapos magbihis, pumasok si Mafuyo sa kanyang silid upang bigyan siya ng linaw, ngunit natagpuan lamang niyang walang laman ang kanyang silid at nagtataka kung nasaan siya. Samantala, agresibo niyang kinakain ang soma ni Teresa sa kapilya at palihim na pumasok si Mafuyo para tingnan ito. Sinubukan din ni Tumo na tumingin, ngunit mabilis na tinakpen ni Mafuyo ang kanyang mga mata mula sa hindi banal na tanawin. Gayunpaman, kiniliti ni Tumo si Mafuyo, na ikinatawa niya bilang tugon, ngunit muntik nang masawi ang dalawang babae nang ihagis ni Sasha ang isang kutsilyo sa kanilang direksyon. Ilang sandali pa, humingi ng tawad ang dalawang babae sa kanya sa pag-istorbo ng kanyang matalik na pakikipagsesyon at sinabi ni Mafuyo na binabantayan lang siya nito, ngunit hindi niya sila pinansin at umuwi. Samantala, tatlong pangit na tulisan ang pumasok sa isang barko upang dukutin ang kabaong na pagmamay-ari ng isang babae na nagngangalang Corey, umaasang makakakuha ng ilang kayamanan. Matapos itulak si Corey sa gilid, ang puppet ni Corey, na nagngangalang Mama, ay lumabas mula sa kabaong at hiniwa ang mga tulisan habang pinapanood ni Corey ng may sadistikong pananabik. Pagkatapos, kinabukasan, sabik na hinintay ni Muri at Hana ang isang bagong transfer student na walang iba kundi si Corey. Pagkatapos ay dinala nila si Corey sa isang butik para kunin ang kanyang mga bagong damit at labis na nasasabik si Muri tungkol dito dahil si Corey ay titira sa kanyang bahay habang sinusubukan ni Hana na itago ang kanyang bagong pagkagusto kay Corey. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ito ni Corey at nang iwan ni Muri si Corey nang mag-isa kasama si Hana para tingnan ang iba pang mga bagay, tusong hiniling ni Corey kay Hana na tulungan siyang i-unzip ang kanyang damit. Nang sumunod si Hana, biglang ginamit ni Corey ang kanyang kapangyarihang magmanipula ng tanso upang guluhin ang pinagmumula ng kuryente ng butik at nagkunwaring nahimatay upang isipin niyang mahina siya. Ang panloob na pagkabibamax ni Hana ay pumalit at hahalikan siya, kaya tinawag ni Corey si Mama upang parusahan siya, pagkatapos ay binuksan ni Corey ang kanyang palda upang ipakita ang isang mas magandang lugar na maaaring halikan ni Hana, dahil isa rin siyang nakakatakot na weirdo. Lumapit si Hana upang halikan si Corey. Sa sandaling natapos na siya, kinutya siya ni Corey dahil sa pagiging isang cultured freak at nagpa siya na gawing personal na alipin si Hana kapalit ng pagtago ng kanyang lihim bago agresibong inubusan ang soma ni Hana. Samantala, sinubukan ni Sasha na hindi mamili ng grocery kasama ang mga babae ngunit naantala siya ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Furo, na nagtanong kung nakakita ba sila ng nawawalang babae. Matapos kumpirmahin na hindi nila siya kilala, nakiusap si Furo sa kanila na ipagdasal ang kanyang ligtas na pagbabalik bago umalis. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Sasha na gusto na niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Tumo upang sabihin sa kanya na kailangan nilang pumunta sa laundry store dahil kailangan niya ng isang heavy-duty packer para sa kanyang patuloy na lumalaking mga asset.
Pagdating sa tindahan, isinama ng isang attendant sina Teresa at Tumo papunta sa changing room, ngunit iniwan si Mafuyo dahil walang stock ang tindahan ng mga plot cover para sa kanyang flat size. Pagkatapos ay nagpa siya si Sasha na magbantay habang nagpapalit sina Teresa at Tumo, ngunit tinambush siya ni Mafuyo gamit ang kanyang kahoy na patpat at kinaladkad siya sa ibang bahagi ng tindahan. Habang wala sila, biglang ginulo ng attendant ang fitting session ni na Teresa at Tumo upang atakihin sila gamit ang kanyang taser. Kaya, nang bumalik sila upang tingnan sina Teresa at Tumo, nagsinungaling ang mahiyain na attendant na nakaalis na ang mga babae. Biglang nakilala ni Sasha ang babaeng attendant bilang ang nawawalang babae na ipinakita sa kanila kanina, at pumasok siya sa fitting room upang mag-imbestiga kung may nangyaring kakaiba. Habang inaamoy ang hangin at natukoy ang ozone mula sa isang taser, agad niyang hinampas ang attendant, na humantong sa pagkahulog ng sandata mula sa kamay nito. Galit na kinaladkad ni Mafuyo ang attendant para hingin ang mga babae, habang si Sasha ay pumasok na lang sa changing room para ipagpatuloy ang kanyang investigasyon at natuklasan ang isang nakatagong trapdoor na patungo sa isang taguan sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, isang grupo ng mga baliw ang gumagawa ng video ni Tumo na halos walang damit para ibenta online para sa malaking pera habang inihahanda rin si Teresa para sa susunod na gagawin. Pumasok si Sasha sa taguan at agad na pinatalsik ang mga lalaki. Sumugod si Mafuyo, nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas si Tumo, at iminungkahi na tawagan nila ang mga pulis para sa mga lalaki ngunit biglang sumulpat si Corey dala ang kanyang kabaong. Agad na nagsimulang magpanik sina Mafuyo at Tumo habang tinawag ni Corey si Mama para atakihin sila. Napagtanto ni Sasha na kakailanganin niya ang Soma para harapin ang baliw na babae, ngunit nang biglang itinago ni Mafuyo ang kanyang mga asset mula sa kanya, ipinaalala niya rito na hindi siya mahilig sa mga flat na babae. Pagkatapos ay tinawag niya si Teresa, na sumunod, at mabilis niyang pinakain ang kanyang Soma. Pagkatapos niyang gawin iyon, sumugod siya patungo sa kanila upang ilabas si Corey, ngunit biglang inambush siya ni Mama sa kalagitnaan. Nagsimulang magyabang si Corey tungkol sa kanyang kakayahang tanso bago itinutok ang mga cable ng kuryente sa taguan kay Mama, na kalaunan ay humantong sa kanyang pagkaatake ng kuryente. Kahit na ganoon, nakalusot siya sa hawak ni Mama, ngunit ginamit ni Mama ang kanyang kamay upang hulihin siya. Nakita ni Mafuyo na mahirap basagin si Mama, kaya ipinagtanggol niya si Sasha sa pamamagitan ng pag-abala kina Mama at Corey gamit ang tubig mula sa isang kalapit na hose ng tubig. Dahil sa inis, tinanong ni Corey kung bakit nagpa siya si Mafuyo na putulin ang away, at buong pagmamalaking idineklara ni Mafuyo na siya ang sertipikadong tagapag-alaga ni Sasha. Pagkatapos ay pinakalma ni Teresa ang magkabilang panig sa pamamagitan ng pagbubunyag na sinusubukan lang silang batiin ni Corey. Nagulat si Sasha sa narinig na ito, ngunit bago pa man siya makapagtanong kay Corey, nagpaalam na siya at umalis kasama si Mama, kaya nalito ang iba. Pagbalik sa butik, bumalik ang isang walang kaalam-alam na si Murray at nakita si Corey na basang-basa sa hose ng tubig. Humahagulgol si Corey, sinasabing nakasalubong niya si Sasha, at niyakap ang takot na si Hana para sa ginhawa. Agad na nakita si Murray na galit at nangakong haharapin si Sasha sa susunod niyang pagkikita, habang si Corey naman ay pinaglalaroan lang ang rice cake ni Hana, kontento na sa kaguluhang idinudulot nito. Pagkatapos ng pamimili, sinabi ni Corey kay Murray na hindi siya titira sa bahay niya, sinasabing may mga inayos na ang kanyang ama. At sinabihan ni Murray si Corey na tawagan siya palagi kung may kailangan siya. Gayunpaman, nang umuwi si Hana ng gabing iyon, nagulat siya nang makita si Corey na nakaupo sa kanyang sofa at sinubukan siyang paalisin, ngunit nawala siya sa sarili ng mabilis na pisilin ang kanyang mga asset. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukang kausapin ng mahiyain na kinatawan ng klase ni Mafuyo, si Met-Ari, ang klase. Ngunit tinatrato siya ng mga estudyante na parang isang comedy club open mic hanggang sa pumasok si Mafuyo para tawagin sila para tumigil. Gayunpaman, kinutya lang ni Murray si Mafuyo dahil sa pagtatangka niyang magpanggap na bayani, at ang narinig niya ito ay ikinainis ni Sasha. Kaya, sinabihan niya si Murray na umalis na. Pagkatapos ng pananghalian, aksidenteng napadpad si Mafuyo kay Teresa na gumagamit ng banyo, at mabilis siyang humingi ng tawad. Habang palabas si Teresa,
Pinigilan siya ni Sasha upang kutsain siya dahil sa pagkakaroon ng kamalayan sa sitwasyon ng isang patatas, na naging dahilan upang pagsabihan siya ni Mafuyo dahil sa pagkakaroon ng emosyonal na katalinuhan ng isang ledrilyo. Ilang sandali pa, nagtipon sina Mafuyo, Sasha, at Tumo sa kapilya upang pag-usapan ang magiliw na personalidad ni Teresa. Malamig na ipinaalala ni Sasha sa kanila na wala siyang alam tungkol sa kanya, at sila ay may relasyon lamang na nagpapakain ng soma. Pakiramdam ni Mafuyo ay hindi patas para sa kanya na hindi malaman, ngunit pinutol ni Yuri ang kanilang pag-uusap upang ibigay sa kanila ang mga detalye sa trahedya ng nakaraan ni Teresa. Tila, siya ay isang ulila ng digmaan na lumaki sa isang ampunan ng simbahan, kung saan siya ay napakalapit sa isang madre na nagngangalang Wilma. Pagkatapos isang gabi, sina Crow, ang Chlorine Quasar at ang kanyang mga tulisan ay pumasok sa ampunan upang hanapin ang painting, at naglabas si Crow ng chlorine upang tapusin ang mga sister na babae na parang isang may sakit na psycho na siya. Sa kasamaang palad, nasawi si Wilma sa pag-atake habang si Teresa ay walang magawa na nakamasid mula sa holang pinagtataguan niya. Dagdag pa ni Yuri na umalis si Teresa sa ampunan upang magpatuloy sa kapilya ng paaralan dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Dahil sa kalungkutan para sa kanya, sina Mafuyo at Tumo ay pumunta upang tingnan si Teresa sa hardin ng kapilya. Habang naroon, biglang hinawakan ni Crow si Tumo mula sa likuran at ginawang bihag upang hingin ang painting. Pagkatapos ay bumulong si Mafuyo kay Teresa na magdudulot ito ng kaguluhan, kaya dapat niyang gamitin ang pagkakataon upang iligtas si Tumo. Ngunit tumanggi si Teresa dahil nakakaramdam pa rin siya ng trauma mula sa huling engkwentro niya kay Crow. Hindi nag-aksaya ng oras, nagbanta si Crow na nakakainin ang soma ni Tumo kung hindi nila ibibigay sa kanya ang painting. At nang makita ito, nagdulot ito ng matinding galit sa loob ni Teresa habang determinado siyang huwag hayaang masawi ang isa pang babae sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Dahil dito, sumugod siya patungo kay Crow upang atakihin ito, ngunit pinigilan siya ni Crow sa kalagitnaan at hinawakan ang kanyang leeg na parang pabo ng bukid. Mabilis na nag-iisip, hinagis ni Mafuyo ang isang sako ng dayap sa hardin kay Crow para ilihis ang atensyon nito. Pagkatapos nito, dumating si Sasha para tingnan kung ano ang nangyayari, at agad siyang nakilala ni Crow bilang ang Iron Quasar. Naisip din ni Sasha na si Crow ang kakatwang sumalakay sa dating ampunan ni Teresa, kaya't sinabihan niya si Teresa para makaganti. Determinado na tapusin si Crow, itinaas ni Teresa ang kanyang pang-itaas at inalok si Sasha ng isang premium na dagdag na lakas ng kanyang soma. Buong lakas, tinawag ni Sasha ang kanyang bakal na tungkod para hiwain si Crow. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Crow ang bawat pagindayog. Pagkatapos ay sumalok si Crow ng tubig mula sa pool ng paaralan, hinalo ito sa kanyang chlorine gas para lumikha ng hydrochloric acid na ginagawang kalawangin ang tungkod ni Sasha. Nang makitang nananalo si Crow, biglang sumugod si Mafuyo patungo kay Crow gamit ang isang kalasag para ilihis ang atensyon ni Crow sa pagtatapos kay Sasha. Pagkatapos ay humakbang si Teresa para bigyan si Crow ng isang malakas na sipa sa mukha na nagpalipad kay Crow. Kaya, mabilis na hiniwa ni Sasha ang chlorine psycho sa kalahati. Tingid sa kanilang kaalaman, pinapanood ni Corey ang labanan mula sa isang kalapit na bubong at inalok siya ni Yuri na sumama sa kanila sa pagprotekta sa painting. Humanga sa maliit na laban na nasaksihan niya, sumagot siya na isa sa alang-alang niya. Di nagtagal, binisita ni Teresa ang dorm ni Mafuyo at Tumo at inalok sila dahil ang nakaraang laban ay nagpapapaniwala sa kanya na kakailanganin siya ni Sasha sa speed dial para sa anumang oras na dumating ang pagpapakain sa soma. Bagamat hindi talaga gusto ni Mafuyo ang ideya na pakainin niya si Sasha sa ilalim ng kanyang bubong, pumayag siya dahil tila nasa sabik si Tumo sa ideya. Kinabukasan, nakipagkita si Mafuyo kay Yuri upang magtanong tungkol sa tinatawag na painting na umaakit sa bawat psycho sa lugar na ito. Ngunit tiniyak ni Yuri na mag-relax lang siya dahil lilipulin ni Sasha ang anumang psycho na sumusubok na umatake sa kanila. Sa kabila nito, nararamdaman pa rin ni Mafuyo ang pangangailangang gumawa ng isang bagay. Kaya, nagmakaawa siya kay Yuri na ibigay sa kanya ang mga susi ng villa. Tumanggi si Yuri at pinalayas siya ngunit emosyonal na binatikos ni Corey si Yuri na ibigay kay Mafuyo ang mga susi.
Gayunpaman, inutusan ni Murray si Mafuyo na isama sina Sasha at Tumo upang magtrabaho bilang mababang sweldong manggagawa sa marangyang tindahan ng sining ng kanyang pamilya kapalit ng susi. Nang makita si Sasha na nakadamit na parang katulong ng isang prinsesa ng Disney, humagalpak ng malakas na tawa si Murray dahil pakiramdam niya ay nakabawi na siya sa lahat ng beses na pinahiya siya nito. Pagkatapos ay umalis siya at sinabihan silang mag-mop ng sahig. Naiinis, tinanong ni Sasha kung bakit hindi nalang gampanan ni Teresa ang kanyang papel. Kaya, aksidenteng nasabi ni Mafuyo na kailangan niya ito para sa isang susi, ngunit mabilis na nagsinungaling nang makita niya ang nalilitong mukha nito. Nang sandaling iyon, pinutol ni Corey si Sasha at sinimulang pagtawanan ang kanyang kasuutan. Inutusan niya itong umalis sa kanyang paningin habang si Tumo ay pumunta sa banyo. Di nagtagal, bumalik si Murray upang ipagmalaki ang isang lugar para sa isang itlog ng imperyo na nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Nagtataka si Mafuyo kung bakit ito espesyal at ikinwento ni Murray kung paano pinipilit ng isang kumpanyang Ruso ang kanyang pamilya na ibenta ang itlog sa kanila sa malaking halaga. Nang sandaling iyon, sumugod ang mga tulisan mula sa kumpanyang Ruso sa tindahan upang hulihin sila. Pagkatapos ay sinimulang halughugin ng mga tulisan ang tindahan para sa itlog, na palihim na may hawak na mapa ng kayamanan sa painting, habang banihag ang iba pang mga babae. Hiniling ni Mafuyo kay Corey na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas sila, ngunit napagtanto lamang na kulang siya sa soma. Matapos makatanggap ng impormasyon na wala ang itlog, tinanong ng pinuno ng mga tulisan si Murray kung nasaan ang itlog. Tumanggi siyang ibigay ito, kaya nagpa siya ang pinuno na gugulin ang oras sa pamamagitan ng pagre-record ng mga babae para sa online na impluwensya. Habang nangyayari ito, nasa isang sulok si Hana at iniisip kung dapat ba siyang sumama sa kanila, tumawag ng pulis, or tumakbo na lang upang iligtas ang kanyang sarili. Isang higanteng tulisan ang lumapit upang subukang matikman si Corey, ngunit pinigilan siya ni Murray at inialok ang sarili upang protektahan siya. At ikinagulat ito ni Corey dahil hindi siya sanay na may mga taong tumutulong sa kanya. Pumunta si Murray sa plataporma at nagsimulang mag-alis ng suot para sa mga edukadong tulisan. Nang maibunyag na niya ang kanyang asset, nagpa siya si Corey na tulungan siya at nag-alok na mag-alis ng suot. Tumakbo si Corey upang yakapin si Murray, nagpapasalamat sa kanyang pagdepensa at pagsipsip sa kanyang soma. Na nag-iwan sa mga edukadong tulisan na labis na nasa sabik. Nang matapos siya, dumating si Hana at inihagis ang kanyang kabaong sa kanyang direksyon. Kaya, tinawag niya si Mama na pumutol sa mga tulisan sa loob ng ilang segundo. Isa sa mga tulisan, isang koronel, ang nakaligtas at sinubukang tapusin si Corey gamit ang isang espesyal na bala, ngunit nabigo. Kaya, ipinaliwanag niya ang kanyang pagkamuhi sa mga quasar at sumama lamang siya sa iba dahil hinahanap niya ang quasar ng sodium. Ang pagkarinig nito ay agad na nagpasigla sa interes ni Sasha at tinanong niya kung paano niya nakilala si Phoenix. Ipinaliwanag ni Coronel kung paano natalo ni Phoenix ang kanyang squad bago pinasabog ang buong gusali, ngunit lumikha si Sasha ng isang bakal na kalasag upang ipagtanggol ang iba sa tamang oras. Pagkatapos ay napuno siya ng galit habang naaalala niya kung paano pinaslang ni Phoenix ang kanyang tagapagturo, si Olja. Noong bata pa si Mafuyo, ipinakita sa kanya ng ama ni Tumo, na siya ring umampun sa kanya, ang isang lihim na silid sa villa kung saan inaangkin niyang itinatago ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ngayon, habang papunta siya sa villa upang tingnan kung naroon ang painting, nagpa siya si Murray na sumama dahil lagi siyang sanay sumakay sa mga primera klaseng sakay at gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng sumakay sa mga tren kasama ang mga mahihirap tulad ni Mafuyo. Nang makarating sila sa mga bundok kung saan matatagpuan ang villa, nagsimulang magreklamo si Murray tungkol sa kung paano walang network sa lugar. Kaya, ipinaalala ni Mafuyo sa kanya, na parang siya ay 5 taong gulang, na sila ay nasa bundok talaga. Di nagtagal, 3 bully na may alopecia ang biglang dumukot kay Murray at tinanong si Mafuyo kung papunta na sila para hanapin ang painting. Mabilis na sinipa ni Murray ang isa sa mga bully para makatakas at tumakbo sa tabi ni Mafuyo habang sinabihan siya ni Mafuyo na humingi ng tulong habang haharapin niya ang mga bully. Pagkaalis ni Murray, tinuruan ni Mafuyo ang mga bully ng leksyon gamit ang kanyang mga kahoy na patpat ngunit nadapa at gamulong pababa ng bangin. Habang iniisip ng bully na samantalahin ang kanyang walang malay na estado, biglang nasunog ang isa sa kanila,
kaya tumakas ang iba para iligtas ang kanilang mga kalbong ulo. Samantala, binisita ni na Sasha at ng iba pa si Corey upang tanungin kung may alam ba siya tungkol sa kinaroroonan ni Mafuyo, ngunit nagpa siya ang sadistikong babae na samantalahin ang sitwasyon at inutusan si Sasha na halikan ang kanyang sapatos kapalit ng impormasyon. Bagamat kinasusuklaman ito ni Sasha, sumunod siya dahil nag-aalala si Tumo para kay Mafuyo. Pagbalik sa isang kubo sa bundok, nagkamalay si Mafuyo at nakita ang isang tao na may pulang mata na nagngangalang Leslie na nakatitig sa kanya. Nang makitang walang suot ito, agad na hinampas ni Mafuyo si Leslie gamit ang kanyang tungkod sa pag-aakalang siya ay may walang galang na isip, ngunit humanga lamang ang weirdo sa tama. Isang lalaking nagngangalang Yutori ang pumasok upang gambolain sila at humingi ng update sa nalilitong si Mafuyo tungkol sa kanyang kalusugan. Matapos kumpirmahing maayos ang kanyang kalagayan, lumabas siya kasama si Leslie upang maipagpatuloy nila ang kanilang sesyon ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang oras, isinama ni Leslie si Mafuyo para lumangoy, ngunit tumanggi itong lamusong sa tubig, kaya inalis ni Leslie ang kanyang damit laban sa kanyang kagustuhan. Hinawakan ni Mafuyo ang kamay ni Leslie at ikinwento kung paano siya hindi komportable na may lalaking humahawak sa kanya, kaya nag-alis ng suot si Leslie para ipakita sa kanya ang isang asset para ibunyag na isa siyang babae. Nang mawala ang kalituhan, nagsimula silang maglaro sa tubig hanggang sa gabi nang malaman ni Mafuyo na inampon ni Yutori si Leslie. Pagkatapos noon, naghanda na silang bumalik, at nag-alok si Mafuyo na magluto ng hapunan bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya bago maghanap ng mga pagkaing lulutuin. Pagkaalis niya, bumalik ang mga bully mula kanina para atakihin si Leslie dahil sa palagay nila ay kaakibat siya ni Mafuyo. Habang ginagawa ito, biglang pumasok sa laban si Miyori, na naghahanap pa rin ng signal. Mabilis na ginabayan ni Leslie si Miyori, humingi ng tawad sa kanyang kawalang galang, inalis ang kanyang damit, at kinain ang kanyang soma hanggang sa siya ay natamba dahil sa panghihina. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Leslie ang kanyang higanteng espada na puno ng titanium at nilampasan ang mga bully sa isang malinis na atake. Kinagabihan, bumalik siya sa cabin upang sumama kina Yutori at Mafuyo para sa hapunan at nagpasalamat kay Mafuyo sa pagluluto ng pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos, kinabukasan, nagpaalam si Mafuyo sa kanila at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Di nagtagal, dumating si Mafuyo sa villa at nakita niya si Sasha at ang iba pa na naghihintay na roon upang hanapin siya. Magkasama silang pumasok sa villa at dumiretso sa lihim na silid na binanggit ng ama ni Tumo. Sa loob, nakita nila ang isang larawan ni na Mafuyo at Tumo noong mga bata pa sila, at ito ay nagparamdam kay Mafuyo dahil ang larawan ay ang mahalagang kayamanan na tinutukoy ng ama ni Tumo. Sa isa pang bahagi ng bundok, hinarang ni Furo sina Yutori at Leslie na papunta na para sa kanilang karaniwang sesyon ng pagsasanay, at sinabi ni Furo kay Yutori na gugustuhin niyang bumalik ito sa kanyang tungkulin bilang Phoenix. Nang sumunod na linggo, lubos na nagulat si Mafuyo nang makita si Yutori na nagpakilala bilang bagong guro ng kasaysayan para sa klase. Pagkatapos ng kanyang klase, ang mga babae sa kanyang klase ay nagkukumpulan sa paligid niya upang magtanong ng ilang mga bagay, tulad ng kung may kasama siya sa buhay. Nang matapos siya sa kanila, binati niya si Mafuyo, ngunit natataranta lamang ito para sumagot. Kalaunan ng gabi, inimbita ni Mafuyo si Yutori sa isang welcome party kasama sina Sasha, Leslie, at Tumo. Sa wakas ay sinabi ni Mafuyo sa kanya na natataranta lamang siya para makita siyang guro at opisyal na binati ito. Ngunit pumutol si Sasha upang sabihin sa kanya na itigil ang pagiging mabait, na agad niyang ikinagalit dahil iniligtas talaga ni Yutori ang kanyang buhay sa kabundukan. Di nagtagal, si Mafuyo ang naghanda ng pagkain para sa salusalo, at laking gulat niya nang makitang sumama na sina Miyori at Met-Ari. Sinabi ni Miyori na, bilang pinakamaimpluwensyang babae sa klase, nararapat lamang na dumalo siya, kaya naman inimbitahan din niya si Met-Ari para sa buong klase. Pagkatapos ay napansin niya si Leslie bilang ang napakagandang parang lalaki na nagligtas sa kanya sa bundok at nagsimulang mag-fangirl mode. Gayunpaman, nang mag-alis ng suot si Leslie para maligo pagkatapos ng hapunan, nadismaya siya nang makitang ang kanyang crush ay isang babaeng flat asset. Sa ibang bahagi ng bayan, pinangunahan ni Hana ang kanyang barkada upang bugbugin ang isang inosenteng lalaki hanggang sa mabugbog. Sa loob-loob niya,
Ang kanyang utak ay talagang naguguluhan habang sinusubukan niyang pumili sa pagitan ng pagiging masonerang alipin ni Corey or patuloy na pagtakbo sa mga kalye bilang isang gang terror. Sa kalagitnaan ng krisis, isang mabangis na psycho na nagngangalang Yu ang nagpakita mula sa mga anino at pilit siyang dinukot. Kinabukasan, nakatanggap si Corey ng video message kung saan agresibong kinakain ni Yu ang soma ni Hana, kaya nagpa siya siyang personal na makilala ang matapang na si Yu. Samantala, sinundan ni Leslie si Sasha at ang iba pa sa paaralan at nagsimulang magreklamo kung paano hindi bagay ang uniforme ng babae sa kanyang tibo na hitsura. Malamig na sinabihan siya ni Sasha na tumigil sa pagrereklamo, na nagpaisip sa kanya kung iniisip ba nito na anak siya ng pangulo ng bansa or ano. Pagkatapos ay hinamon niya ito sa isang tunggalian para malaman kung ano ang problema nito, ngunit hinawakan ni na Mafuyo at Tumo ang mga kamay ni Leslie para ihatid siya sa paaralan bago sila sampahan ng mga kasong felony assault. Pagdating sa paaralan, nagulat si Sasha nang makita ang isang sulat sa kanyang locker, at habang sinusubukan niyang tingnan ito, lumapit sina Mafuyo at Tumo sa kanya para tingnan kung galing ito sa isang lihim na kasintahan. Habang binabasa ni Sasha ang nilalaman ng sulat, pumasok si Corey sa pinagtataguan ni Yu kasama si Mama para iligtas si Hana. Pagkatapos ay tumawag si Yu ng oxygen mula kay Hana dahil siya ang quasar ng oxygen at hinamon si Corey na lumapit sa kanya kung gusto nitong maranasan ang parehong kapalaran. Tumawag si Corey ng tanso bilang tugon at lumapit sa kanya sa tulong ni Mama, ngunit pinigilan siya ni Yu sa isang pindot ng kanyang daliri, kaya't nagkapira-piraso si Mama. Pagkatapos nito, sinunog niya ang mga labi ni Mama at ginawa rin ang pareho kay Corey, ngunit biglang inalis ni Hana ang atensyon niya at tiningnan si Corey. Sakto sa oras, dumating si Teresa upang tamaan siya ng kanyang palaso, at kahit na tumawag siya ng oxygen upang pigilan ang direksyon ng palaso, sumabog ang tagwan, kaya't binigyan si Hana ng pagkakataong makatakas kasama si Corey. Pagkatapos ay sinubukan ni Teresa na tapusin siya ng tuluyan, ngunit hinaranggan niya ang atake at natambush siya dahil sa pagtama. Samantala, matiyag ang hinintay ni Sasha ang taong nagpadala sa kanya ng sulat sa lugar na hiniling nilang pagkikitaan, habang sina Mafuyo at Tumo ay nagtatago sa mga palumpong sa pag-asang magkaroon ng romantikong drama. Dumating si Awi, ang may-ari ng sulat, at biglang sumugod sa kanya na lumuluha at nagmakaawa na talunin si Yu, ang kanyang kapatid. Di nagtagal, sumama sina Awi kina Sasha, Mafuyo, at Tumo sa kanilang apartment para sa isang mabilis na merienda. Dahil nasasawi na sa kuryosidad ang mga babae, sinubukan nilang alamin ang pinag-usapan ng dalawa, ngunit agad silang pinatahimik ni Sasha, sinabing usapin lang ito ng mga matatanda. Dahil sa inis, nagreklamo si Mafuyo tungkol sa kawalan ng transparency, na nag-udyok kay Sasha na yakapin na lang ang kanyang gwapong bagong guro sa kasaysayan. Hindi umatras, gumanti si Mafuyo ng isang maalamat na insulto, na ikinukubli niya dahil sa patuloy pa rin niyang pagkahumaling sa pagkain ng asset cannon kahit matagal na siyang nakapagtapos ng paaralan, at mahigpit siyang binalaan ni Sasha na huwag makialam sa kanya. Habang patuloy silang nagtatalo, pumasok si Hana kasama ang isang nawalan na malay na si Corey. Pagkatapos ay dinala nila si Corey sa klinika ng paaralan, kung saan nalaman nila mula kay Orada, ang nurse, na wala naman talaga silang dapat ipag-alala. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na si Awi, ngunit hinawakan siya ni Sasha, na nangakong tutuperin ang kanyang pangako. Nang sandaling iyon, pumasok si Mafuyo, at nang makita silang dalawa na magkahawak kamay, nagsimula siyang makaramdam ng selos. Umalis si Sasha at sinalubong si Hana, na nagpapagaling pa, upang kumpirmahin kung ang umatake sa kanya ay si Yu. Habang ginagawa niya iyon, sa wakas ay ibinahagi ni Awi kay Mafuyo na gusto niyang talunin ang kanyang kapatid at ipinaliwanag kung bakit niya iyon gusto. Tila, siya at ang kanyang kakambal ay dinala noong bata pa upang sumali sa organisasyon na nagpapakalat ng mga psycho upang hanapin ang painting. Dahil sa matinding pagsasanay ng organisasyon upang gawin silang isang quasar, nagplano silang tumakas ng kanyang kapatid kapag sila ay mas matanda. Gayunpaman, naging isang baliw na assassin si Yu nang sa wakas ay nakuha niya ang kanyang mga kapangyarihang quasar. Napansin ni Mafuyo ang pagdurugo ng kamay ni Awi nang ikwento niya ang kanyang kwento, kaya ginagamot niya ito pagkatapos at tinanong kung ano ang sanhi ng pinsala. Sumagot si Awi na lagi siyang nasasaktan ng hindi napapansin at biglang tinanong siya kung ano ang uri ng relasyon na ibinabahagi nila kay Sasha.
Buong pagmamalaking idineklara ni Mafuyo na walang nangyayari sa pagitan nila, na nag-udyok kay Yu na agawin ang katawan ni Awi habang ikinukwento niya kung paano niya inakala na nagsesyon sina Mafuyo at Sasha dahil palagi silang nagtatalo na parang magkasintahan. Bago pa man ma-atake ni Yu si Mafuyo, mabilis na dumating si Sasha para pigilan ang pag-atake, ngunit nagulat siya nang makitang si Yu pala iyon. Tumakas si Yu, at hinabol siya ni Sasha, kaya naiwan ang nag-aalalang si Mafuyo. Maya-maya, dumating si Sasha sa pinagtataguan ni Yu at iniligtas si Teresa mula sa kung saan siya ikanadina ni Yu. Nang sandaling iyon, lumapit si Yu kay Sasha nang bigla na lang nag-ingat sina Mafuyo at Tumo kay Yu dahil iniisip pa rin nila na si Awi siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yu na pareho sila ni Awi ng katawan, at pagkatapos ng isang eksperimento na nagbigay sa kanila ng kakayahang magpalit ng personalidad, tuluyan niyang pinigilan ang malay nito. Pagkatapos ay naglunsad si Yu ng isang malakas na pagsabog ng oxygen, ngunit walang kahirap-hirap na nakaiwas si Sasha. Kaya, tinarget ni Yu ang isang walang kalaban-laban na si Mafuyo. Sumisid si Sasha upang magsilbing kalasag ng tao, hinaharangan ang pag-atake sa kalagitnaan. Ngunit, ang matinding lakas ng pagsabog ay nagdulot ng isang kapahamak na pagguho, na ikinulong sina Sasha at Mafuyo sa ilalim ng lupa. Nang magkamalay si Mafuyo, nakita niya na mahina si Sasha at malapit nang kumatok sa pinto patungo sa kabilang buhay. Kaya, inasikaso niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng kanyang soma. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nagkamalay si Sasha. Agad na sinimula ni Mafuyo ang isang agresibong kampanya ng gaslighting, sinisigawan siyang bigyang pansin ang kanyang paligid bago niya gawin silang parehong sinunog na chips. Desperado siyang siguraduhing hindi niya mapaghihinalaan na siya ay nagsilbi lamang bilang kanyang personal na dairy farm. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Sasha sa kanya na si Awi ay si Yu, at ang tanging paraan upang mailigtas si Awi ay ang pagpuksa kay Yu. Habang lumilingon siya upang hanapin si Yu, nakita niya si Yu na naghihintay na sa kanya. At silang dalawa ay naglaban ng matindi hanggang sa tuluyang hawakan ni Sasha si Yu sa kanyang espada. Ngunit, bago pa niya maputol si Yu, biglang hinaranggan siya ni Mafuyo. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Awi, kung saan man siya nakatatak sa isip ni Yu, na lumabas. Banihag lang ni Yu si Mafuyo, at malapit na niya itong tapusin nang biglang tusokan ni Mama si Yu, at isang bagong galing na Corey ang nagpahayag na ito ay kapalit ng pagpapamukha sa kanya na mahina kanina. Pagkatapos ay hinampas siya ni Sasha gamit ang kanyang tungkod upang ibigay ang huling atake, at biglang nagbago si Yu bilang Awi, na nagpasalamat kay Sasha bago huminga ng malalim. Pagkalipas ng 2 araw, biglang napagtanto ni Mafuyo na hindi siya magkasya sa kanyang kasalukuyang plot cover. Kaya, hinawakan ni Tumo ang kanyang mga asset upang suriin ito at kinumpirma na sa wakas ay lumawak na ang kanyang asset gauge. Nang hapon na, nagkita ang mga babae at si Miyori, na nag-utos sa kanila na gustong-gusto niyang magpatrolya si Mafuyo sa paaralan dahil dumarami na ngayon ang balita tungkol sa mga baliw. Dahil sa inis, umuwi si Mafuyo upang magreklamo kay Sasha tungkol sa kung paano siya sinasamantala ni Miyori mula nang ibigay niya sa kanya ang susi ng villa. Ngunit ang mga mata ni Sasha ay nakatitig lamang sa kanyang bagong upgrade na laki ng asset, na naging dahilan upang siya ay mahiya. Matapos makabawi ng kanyang kahinahunan, hinailan niya si Sasha para sa pagpapatrolya, at nang igiit ni Tumo na sumama, sinabihan niya itong manatili upang mapanatili itong ligtas. Dahil naiwang mag-isa, si Tumo ay nalulunod sa matinding depresyon, ibinunyag sa kanyang teddy bear kung paano siya pakiramdam ay isa siyang walang kwentang parasito na nagpapakawala ng pasanin sa kanyang mga kaibigan. Upang patunayan ang kanyang halaga, nagpasya siyang magluto ng sorpresang hapunan. Habang ginagawa ito, aksidente niyang nasunog ang inosenteng kaldero, at nagsimula siyang magpanik. Pagkatapos ay kumuha siya ng tubig at sinimulang apulahin ang apoy, ngunit isang kamukha ni Joshua Garcia na nagngangalang Joshua ang biglang sumugod upang pigilan siya bago niya sunugin ang buong bahay. Ginamit niya ang kanyang jacket upang apulahin ang apoy at binatikos siya dahil sa pag-aaksaya ng mahahalagang pagkain. Humingi ng tawad si Tumo at sinabi sa kanya na kailangan pa rin niyang magluto muli ng hapunan. Kaya, nang ihanda niya ang susunod na hapunan, pinanood siya ni Joshua na parang isang bayad na inspector upang maiwasan ang mga kwentong nakakaantig, ngunit agad siyang nawalan ng pasensya dahil hindi niya ito niluluto ng tama.
Pagkatapos ay nagpasya siyang lutuin mismo ang pagkain. Pagkatapos niyang matapos, sinubukan niya ang pagkain at kinumpirma na masarap ito gaya ng hitsura nito habang ibinahagi ni Joshua kung paano siya natuto magluto mula sa kanyang mga ampon na kapatid. Doon din, naalala niya ang pangunahing dahilan kung bakit siya nasa bahay. Kaya, ipinakita niya sa kanya ang pangalan ng isang babae na gumagawa ng dekalidad na soma na hinahanap niya para itanong sa kanya. Ngunit, walang ideya si Tumo kung sino ang babae. Kaya, nagpasya siyang gawing bihag ito, kaya't natakot ito. Di nagtagal, itinali niya ito at sinubukang kunin ang soma nito. Una, pinutol niya ang damit nito gamit ang gunting, para lamang mapagtanto na kailangan niyang tanggalin ang mga plot cover nito. Nagpasya siyang itabi ito sa huli at gupitan muna ang malasotlang damit nito, tinanong kung nakakahiya ba ito. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng kakaiba si Tumo, na ikinagulat niya dahil ngayon lang siya nakakita ng isang walang suot na babae. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagputol sa kanyang plot cover, ngunit patuloy siyang hinihingal na parang manok na pamasko hanggang sa tuluyan niya itong maputol. Nang makita niya ang kanyang malaking asset ay agad siyang natamba. Habang sinusubukan niyang sipsipin ang kanyang soma, bigla siyang damyugo ang ilong dahil hindi niya ito kaya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito, binigyan siya ng apron para takpan ang sarili, at pinunasan ang kanyang dugo sa sahig. Nang makita siyang ganoon, napagtanto ni Tumo na isa pala siyang mabuting tao at tinanong kung hindi ba siya nasisiyahan sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, naalala niya ang oras na itinakwil siya ng kanyang organisasyon dahil siya ang quasar ng Rongenium, isang elementong mabilis na nawawala para ituring na isang karaniwang sandata para sa kanila. Sa galit, nilinis niya ang pagkain na kanyang ginawa at ipinahayag na gagawin niya ang kanyang pain para akitin sina Sasha at Mafuyo para makuha ang maalamat na painting na kinababaliwan ng kanyang organisasyon. Agad na sumigaw si Tumo na huwag na sana niyang galawin sina Sasha at Mafuyo dahil napakahalaga nila sa kanya, at nalulungkot na siya dahil palagi siyang pabigat sa kanila. Pagkatapos ay inalok niya na tapusin na lang siya, ngunit sinabihan siya ng mahinang loob na huwag sumuko dahil kung masasawi siya, lalo lamang silang masasaktan nito. Nagkasundo ang dalawa at nagpas siyang magluto muli ng hapunan. Ngunit nang buksan niya ang refrigerator, tinitigan niya ang kanyang rice cake at nagsimulang mag-isip ng mga kakaibang bagay na magagawa niya rito. Nang sandaling iyon, biglang pumasok si Mafuyo pagkatapos ng isang nakaka-stress na parol at agad na binatiko si Joshua, na mabilis na nakatakas sa bintana. Pinigilan ni Tumo si Mafuyo sa paghabol sa kanya, sinabing kaibigan niya ito. Nang sumunod na linggo, ang nakakatakot na kambal na sina R at Q ay nagtanong sa isang pulis para sa direksyon papunta sa paaralan ni Sasha. Nagalit ang pulis dahil ilang beses na nila siyang tinanong, ngunit namali ng maling akala ng kambal ang kanyang galit bilang tanda ng dominanteng autoridad. Tuwang-tuwa, binuksan nila ang kanilang mga Amerikana upang ipakita sa kanya ang isang koleksyon ng mga hardcore torture equipment, halos nagmamakaawa sa kanya na gamitin ito sa kanila. Takot at labis na nalilito, sumigaw ang opisyal na hindi siya maaaring lumahok sa mga ganitong kultural na aktibidad. Nabigo sa kanyang kawalan ng gawain, casual na tinapos siya ng kambal. Samantala, may dalang napakalaking tumpok ng mga printout para sa klase si Mafuyo nang may masamang hangarin na ilabas ni Hana ang kanyang binti, dahilan para matamba si Mafuyo. Habang nagmamadali siyang pulutin ang mga papel sa sahig, lumapit si Met-Ari upang kutsain siya. Malakas na ipinapaalala sa silid na si Mafuyo ay pumapasok lamang sa piling paaralang ito dahil ang kanyang yumaong umampon na ama ay dating dekano. Pumasok si Met-Ari upang ipagtanggol si Mafuyo, ngunit ipinaalala lamang ni Hana sa kanya na alamin ang kanyang lugar bilang ang itinalagang talunan sa klase. Habang patuloy na kinukot siya ni Hana si Met-Ari, isang naiinis na Mafuyo ang pumasok upang ipagtanggol siya. Malakas na binasag ni Sasha ang kanyang nobela upang ilihis ang atensyon nila at sinabihan silang dalhin ang kanilang drama sa kindergarten sa palaruan ng paaralan bago ituloy ang kanyang nobela. Ngunit ang maliit niyang kilos ay lalo lamang nagparamdam kay Met-Ari na siya ay kanyang kabalyero na nakasuot ng makinang nabaluti. Di nagtagal, nagpasalamat si Met-Ari kay Mafuyo sa pagtatanggol sa kanya kanina at sinabihan siyang magpabati rin kay Sasha. Tila, palaging itinuturing ni Mafuyo na cool si Sasha simula nang lumipat ito sa kanilang paaralan at palihim niyang hinahangad na sana ay maging magkaibigan sila. Pagkatapos ay itinapon niya ang basurahan sa silid-aralan sa mga basurahan sa labas,
ngunit na-corner siya ni R at Q, na naghahanap kay Sasha. Nag-alok si Met-Ari na ituro sa kanila ang daan, ngunit binanggit na kailangan muna niyang gumamit ng banyo. Agad na inalok ng walang emosyong kambal na tulungan siyang magpahinga doon mismo sa damuhan, na naging dahilan upang tuluyang matarante si Met-Ari. Ngunit sakto lang, lumapit sa kanila si Sasha. Agad siyang nakilala ng kambal at ipinaliwanag na dumating sila sa ilalim ng utos ng kanilang ina upang parusahan sila niya ng matindi. Sinabihan ni Sasha si Met-Ari na umalis, ngunit pinilit ng kambal na manatili si Met-Ari. Pagkatapos ay nagsimula silang agresibong maghalikan hanggang sa ang kanilang mga laway sa bibig ay kemikal na nasynthesize at naging lubhang nakal-alasong likidong mercury. Ginamit nila ang likidong metal bilang armas para atakihin ang takot na si Met-Ari, ngunit sumisid si Sasha para harangan ang pag-atake, at naglabas ng mga karayom na bakal na tumutusok sa balat ni Q. Habang tumatakbo si Met-Ari para sa kanyang buhay, pinunit ni Q ang mga karayom, gamit ang mga bukas na sugat upang maglabas ng mas maraming sandatang mercury. Ipinatawag ni Sasha ang kanyang tungkod na bakal at tinamaan, ngunit ang likidong mercury ay agad na umakyat sa metal, na naging dahilan upang hindi magamit ang kanyang tungkod. Dahil determinado sa kanilang misyon, ipinakita sa kanya ng kambal ang mga instrumentong gusto nilang gamitin niya upang parusahan sila, na nagpaisip kay Sasha kung anong uri ng sakit na kakatwa ang kanyang kinakaharap. Dahil ayaw niyang sumunod, inatake siya ng kambal gamit ang mercury. Ngunit hinaranggan ni Mama ang atake at ipinaalam ni Corey kay Sasha na nagsasayang lang siya ng oras dahil ang tunay na kakatwa ay nasa klase. Samantala, nagmamadaling pumunta si Met-Ari sa klase upang sabihin kay Mafuyu ang nangyayari, ngunit nakita niya ang klase na magulo at ang ina ng kambal, isang babaeng nagngangalang Eva, ay nagpakilala bilang bagong guro ng klase, matapos ipasok ang orihinal na instruktor sa isang banyo. Pagkatapos ay ginamit ni Eva si Met-Ari bilang kanyang case study upang turuan ang takot na klase tungkol sa sadismo. Ginamit niya ang kanyang mercury para alisin ang mga damit ni Met-Ari at sinimulang kainin ang kanyang soma, na siyang nagpabasa sa takot na babae mismo. Dahil hindi na ito natiis, lumabas si Mafuyu para ipagtanggol si Met-Ari gamit ang kanyang kahoy na patpat habang patuloy na nanonood ng may takot ang buong klase. Nangako si Eva na iiwan lamang ang ulo ni Mafuyu bilang souvenir at sinugod siya, ngunit biglang nag-arte si Met-Ari at ginulo ang atensyon ni Eva. Dahil sa inis na paghiwa ni Met-Ari sa mukha nito, galit niyang inisprayan ng mercury si Met-Ari. Matyaga na naghintay si Met-Ari na tamaan habang iniisip niya ang magandang mukha ni Sasha, ngunit biglang sumugod si Sasha papasok sa klase at hinaranggan ang atake. Pagkatapos ay inatake niya si Eva habang labis na nagulat ang klase nang makita siyang nasa fighting mode nito. Determinadong tapusin si Eva, tinawag ni Sasha si Met-Ari at kinain ang kanyang soma, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos niya, naglunsad siya ng malakas na pag-ataking bakal, ngunit bahagya lamang naiwas ni Eva ang atake at tumakbo palabas ng klase, ngunit na-corner siya ni Teresa at pinaputukan gamit ang kanyang palaso. Dahil sa pang-aabala na ito, sa wakas ay na-corner siya ni Sasha at tinapos kasama ang kanyang mga tauhan habang ang iba pa niyang mga kaklase ay patuloy na nanonood sa kanya ng may labis na pagkabigla. Pagkatapos ng buong insidente, dumating ang mga pulis sa paaralan upang magsinungaling sa mga estudyante na ang dahilan ng pag-atake ay si Sasha ay tinarget ng isang lihim na sindikato ng Ruso. Pagkatapos ay sinabi ni Mafuyu kay Yuri na ang kasinungalingan ay masyadong padalos-dalos, ngunit sinabi niya na mas malaki ang kasinungalingan, mas kapani-paniwala ito. Lumapit din ang mga estudyante kay Mafuyu upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Sasha, ngunit pinutol sila ni Sasha upang takpan sila dahil sa pag-arte nila na parang mga takot na maliliit na aso gayong dapat sana ay tinulungan nila siya. Ilang sandali pa, sumama si Met-Ari sa kanila upang pasalamatan sina Mafuyu at Sasha sa pagliligtas sa kanya. Kaya, mahinahong lumakad si Sasha palayo sa kanya, pinupuri siya, at siya ay natuwa. Pagkatapos ay nagpahinga si Sasha, ngunit pinutol ni Hana ang kanyang oras para purihin siya sa mahusay na paggawa at ipinaalam din sa kanya na nawala ang kambal matapos masawi si Eva. Kalaunan ng gabi, binigyan ni Mafuyu ng briefing si Tumo, na kinailangang lumiban sa war zone ng silid-aralan dahil sa matinding lagnat sa kaguluhan noong araw na iyon. Sumabad si Sasha at sinabihan si Mafuyu na huwag nang ilantad muli ang kanyang sarili sa panganib dahil kaya niya silang iligtas ng mag-isa.
Kinabukasan sa klase, lahat ng mga estudyante ay nagsimulang tumitig kay Sasha na parang isang sikat na tao habang siya ay casual na naglalakad papunta sa kanyang upuan. Dinagsa nila ang kanyang mesa, pinupuri siya na parang siya ang literal na Terminator, kaya't natigilan siya. Pinagmasdan din siya ni Mafuyo at Tumo mula sa malayo at natuwa na sa wakas ay nagiging malapit na sa kanya ang kanilang mga kaklase. Sinubukan ni Hana na hikayatin si Sasha na isama ang mga babae sa kanilang paaralan. Kahit na may sense ang mga sinasabi ng mga estudyante, ipinagtanggol ni Met-Ari si Sasha sa pagsasabing sinusubukan lang nitong protektahan sila at kung hindi siya aalis, hindi niya ito ipagwawalang bahala. Nagulat si Hana nang marinig niya ito at sinubukan niyang ipaalala kay Met-Ari ang kanyang lugar, ngunit ipinaalam ni Met-Ari sa kanya na hindi na siya maaapektuhan ng kanyang mga kalokohan. Pagkatapos ay sinalubong ni Met-Ari si Sasha at hiniling na maging kaibigan niya ito. Sumali rin ang ibang mga estudyante para hilingin na maging kaibigan niya ito, na ikinagulat niya. Ngunit malamig siyang humingi ng paumanhin bago pa siya mawalan ng mas maraming aura points. Gayunpaman, habang palabas, nagliwanag ang kanyang mukha. Kinabukasan ng gabi, umuwi si Mafuyo dala ang mga inihanda niyang pagkain para sa hapunan, para lamang dinukot ng isang baliw na kakatwa sa kalagitnaan. Samantala, matiyag ang hinintay ni Sasha at Tumo ang kanyang pagbabalik hanggang sa matanggap nila ang balita tungkol sa kanyang pagdukot mula kay Teresa. Inisip ni Sasha ang pinakamasamang bagay habang nakatitig ito sa kanyang mga damit na may mantsa ng mercury. Agad siyang lumabas kasama si Teresa upang hanapin ito at nakita nila itong nakatali dahil sa isang babaeng nagngangalang S at Eva, na may mga muling umuusbong na kakayahan. Dahil sa inis, sinugod niya si Eva. Ngunit walang kahirap-hirap itong hinaranggan ni S, na ikinagulat niya. Nangako si S na tatapusin si Mafuyo kung gagalaw ito kahit 1 pulgada, kaya sumunod siya dahil gusto niya itong iligtas, kaya binigyan si Eva ng pagkakataong tambangan siya. Gayunpaman, sinubukan niyang lumaban habang kinukuha lang ni Eva ang mga asset ni Mafuyo para galitin siya. Sakto, dumating si Corey kasama si Mama at nalaman niya mula kay Eva na inayos niya ang kanyang katawan gamit ang mga labi ni R at Q, at idinagdag pa na mayroon siyang iba pang mga clone na magagamit niya. Gayunpaman, iniisip lamang ni Corey na isa siyang kawawang matandang babae na nahuhumaling sa pagiging bata, at inutusan si Mama na atakihin siya. Mabilis na hinarang ni Eva ang atake, kaya naman ang rebound ang nagpakawala kay Mafuyo mula sa kanyang pagkakakulong. Agad na sumugod si Mafuyo upang salubungin si Sasha, na nagsabing siya ay napakahina. Niyakap siya ng mahigpit ni Mafuyo, at sinabing lagi siyang nasa tabi niya upang lumaban kasama niya. Ngunit, ang kanyang mga matang may kultura ay napunta lamang sa kanyang nakalantad na mga asset, at kinain niya ang kanyang soma. Pagkatapos niyang gawin ito, tinawag niya ang lahat ng bakal mula sa kanyang dugo upang bumuo ng isang tungkod na bakal, na nag-iwan kay Corey na nag-alala dahil maaaring humantong ito sa kanyang kasawian. Walang pag-aalala, naglunsad siya ng isang pag-atake kay Eva na nagpalipad sa kanya, at itinaas ni Mama si Eva para sa kanya upang tuluyang hatiin ito sa dalawa. Pagkatapos nito, bumagsak si Sasha sa lawa ng kanyang sariling dugo, at mabilis na sumugod si Mafuyo sa kanyang tabi upang tingnan siya. Pagkatapos ng insidente, nagising si Sasha na may biglaang pagkawala ng memorya dahil sa pagkawala ng napakaraming dugo, at nilinlang siya ni Corey na pinaniwala siya na isa siyang babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki matapos siyang bigyan ng spell ng isang masamang mangkukulam. Sa kasamaang palad, naniwala ang sirang utak ni Sasha sa kwento. Kaya, nang may dumating na imbitasyon na makibahagi sa isang mainit na bukal kasama ang iba pang mga babae, tumanggi siya dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang katawan. Habang patuloy siyang pinipilit ni Orada para sa kanyang sariling kultural na kasiyahan, ipinaalala sa kanya ni Mafuyo na ang pangunahing dahilan kung bakit nila siya inanyayahan ay dahil inakala nilang kaya niyang gamutin ang sugat ni Sasha. Kalaunan ng gabi, naghapunan na ang mga kasama, at tiniyak ni Met-Ari kay Sasha na mababawi rin niya ang kanyang alaala kalaunan. Pero, tinanong lang ni Sasha kung isinumpa rin ba siya, dahil flat asset din siya tulad niya. Agad siyang binatikos ni Mafuyo dahil sa pagpapadiscomfort kay Met-Ari, habang ang traumatikong si Met-Ari ay nakatayo lang sa isang sulok, nagtataka kung bakit pa siya ipinanganak sa malupit na mundo. Isang lasing na si Tumo ang nagsabi kay Mafuyo na bigyan ng pahinga si Sasha, at pinanood lang sila ni Sasha ng may takot,
Nagtataka kung bakit nag-ingay si Mafuyu tungkol sa kanyang inosenteng tanong. Pagkatapos ng hapunan, isang higanteng babae na nagngangalang Nakoma, na ipinadala ni Yuri upang gamutin si Sasha, ang lumapit sa kanila at inanunsyo na magkakaroon sila ng isa pang paliguan sa hot spring. Di nagtagal, nagtipon silang lahat sa hot spring at kinumpirma ni Nakoma na hindi na nakikita ang mga sugat ni Sasha. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsagawa ng asset assessment test at sinimulan si Tumo. Sinuri ang kanyang pinakamataas na kapasidad, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga asset ay parang paghahagis ng mga sugar cube sa isang punso ng langgam. Kaya, dapat siyang mag-ingat sa mga psycho-quasar na gustong matikman ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa natitirang mga asset ng mga babae hanggang sa makarating siya kay Sasha. Ipinaliwanag ni Sasha na ang kanyang mga asset ay hindi nakikita sa kasalukuyan dahil nakulong siya sa katawan ng isang lalaki sa pamamagitan ng mahika at nakakaramdam siya ng kalungkutan at takot tungkol dito. Pinayuhan siya ni Nakoma na tumingin sa paligid ng bukal, ipinapaalala sa kanya na kahit wala ang kanyang alaala, napapaligiran siya ng mga tapat na kaibigan. Humanga, nagpasalamat siya kay Nakoma, ngunit ang higanti ay natuon lamang sa pangunahing dahilan kung bakit siya naroon. Inutusan niya si Sasha na pakainin ang soma ng mga babae sa pag-asang mabawi ang kanyang mga alaala, ngunit natakot lamang si Sasha habang nakatitig siya sa iba't ibang laki ng asset na hindi maintindihan ng kanyang utak. Dahil dito, bigla siyang sumigaw, na nagdulot ng lindol sa lugar habang ang kanyang mga kapangyarihan ay labis na nag-aalab. Agad, nagtipon ang mga babae sa paligid niya upang sabihin sa kanya na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit ang nakikita lamang niya ay mga malalakas na target na may mataas na ani, na nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate. Pagkalipas ng ilang minuto, humupa ang lindol, ngunit ang isang lubos na traumatisadong si Sasha ay nangakong hindi na lalapit muli sa mga asset. Pagkalipas ng 2 araw, biglang inambush ng ilang mga tulisan na di pa naliligo ang takot na si Sasha para samantalahin siya. Sakto sa oras, si Muri, na nakadamit na parang bersyon ni Captain America na Timo, ay sumabad sa kanila sa pag-asang mailigtas si Sasha, ngunit ang mga tulisan ay nagtaka lamang kung naiwan ba niya ang bus papunta sa isang party na may temang Halloween. Pagkatapos ay lumapit sila sa kanya at hinawakan ng isa sa mga kalaban ang kanyang mga asset. Dahil sa inis, inihagis niya ang lalaki diretso sa atmosfera at chinarge ang kanyang asset upang pasabugan ang iba pang mga tulisan gamit ang kanyang beam. Nang makita ito ay humanga si Sasha at nagsimulang makita niya ang mga asset sa ibang paraan. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya si Tumo na gamitin ang kanyang malalaking asset upang magkwento kay Sasha, ngunit nang makita sila ni Mafuyo, agad siyang nawala sa sarili at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Inosenteng sumagot si Tumo na sinusubukan lamang niyang tulungan si Sasha na malampasan ang kanyang trauma para sa mga asset. Ang balita tungkol sa napakalaking pagsisikap ni Muri bilang bayani ay agad na naging usap-usapan sa bayan. Ngunit nang basahin ni Mafuyo ang magazine ni Muri kinabukasan sa klase, tinanong niya si Muri kung tumanggi ba siyang bigyan ng kanyang estilista ng balanse para sa kanyang trabaho dahil mukhang pangit ang kanyang kasuotan. Gayunpaman, si Muri, na pakiramdam niya ay nasa tuktok ng mundo, ay hindi pinansin ang kanyang tanong. Patuloy na tinutulungan ni Muri ang bayan sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga kontrabida, at matapos ang kanyang trabaho isang araw, biglang pinutol siya ni Hana upang pag-usapan kung paano siya palaging tagahanga ng kanyang mga kahangahangang gawa, na nag-iwan kay Muri na nasa sabik dahil gusto niyang marinig ang mga bagay na tulad nito. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Hana na mayroon pa rin siyang kakulangan sa ilang mga aspeto at tinawag si Corey upang tulungan siya. Pagkatapos ay naglakad si Corey patungo sa kanila ng may kamahalan, at masayang ikinwento ni Muri kung paano siya handa na makipagtulungan kay Corey. Lingid sa kaalaman ni Muri, naghahanap pala si Corey ng isang mapanganib na element circuit na naiwala niya matapos niya itong hiramin kay Yuri, at ang circuit na ito ay maayos na nakapatong sa braso ni Muri, na siyang sanhi ng biglaang superpower ni Muri. Pagkatapos ay isinailalim ni Corey si Muri sa isang mahigpit na sesyon ng pagsasanay sa pag-asang makabalik ng may estilo ang circuit. Sa kasamaang palad para kay Corey, pinasa ni Muri ang bawat sesyon ng pagsasanay hanggang sa tuluyang sumuko si Corey at hinanggad ang pinakamabuti para sa kanya.
Kinabukasan, biglang hinamon ni Hana si Muri sa isang tunggalian at sinimulang hampasin si Muri ng malalakas na atake na nagpatama sa kanya ng bato. Dahil sa pagkairita sa pagtataksil, sinugod niya ang circuit sa kanyang braso at nag-beast mode para bigyan si Hana ng isang malakas na atake. Pagkatapos ng impact, pinuri ng isang mahinang Hana ang kanyang mga kapangyarihan, na sinasabing nakipaglaban lamang siya sa kanya para makita kung sapat ba ang kanyang lakas. Pagkatapos ay itinuro ni Hana ang isang tore, na sinasabing may isang huling taong kailangan niyang talunin dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa mundo. Di nagtagal, dumating si Muri sa tore at nakita si Corey na naghihintay na sa kanya. Hinamon ni Muri si Corey sa isang tunggalian, ngunit napansin ni Corey na natutunaw na ang circuit sa kanyang braso, kaya nagpa siya siyang ihulog ang harapan. Sa kasamaang palad, hindi ganito ang nararamdaman ni Muri, kaya sinubukan niyang sabihin sa kanya na kumalma na lang at huwag masyadong seryosohin, ngunit tumanggi si Muri na makinig at pinaulanan siya ng malakas na beam. Pagkatapos noon, hinimatay si Muri dahil sa pagod, ngunit bumalik ang kanyang ulirat at nakitang itinali siya ng isang baliw na salamangkero na nagngangalang Tasuko. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsagawa ng isang eksperimento sa kultura sa kanya. Pagkatapos, nawala ang circuit at nagpas siyang makipagsaya sa kanya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Biglang dumating si Hana para pigilan siya, ngunit si Matsumi, ang kanyang babae, ay pumihil sa kanya at sinimulang bugbugin si Tasuko hanggang sa tuluyan niya itong kinaladkad palabas habang iniisip lang ni Hana kung sino ang mga taong iyon. Kinabukasan, pumasok si Mafuyo sa kwarto ni Sasha para ibalita na handa na ang hapunan, ngunit nakita niya itong payapang nakahiga sa aset ni Tumo. Dahan-dahan siyang pumasok para hindi siya magising at umupo sa tabi niya habang malungkot niyang inaalala ang mga panahong umaarte si Sasha na parang isang matapang na mandirigma, laging handang makipagdigma. Pagkatapos ng hapunan, minamasahe ni Tumo si Mafuyo bilang pasasalamat sa paghahanda ng hapunan habang patuloy na nag-aalala sina Yuri at Teresa sa sirang utak ni Sasha. Pagkatapos ay pinuntahan ni Mafuyo si Sasha sa kanyang silid, ngunit nalaman niyang wala itong laman. Lingid sa kanyang kaalaman, nagising si Sasha mula sa isang masamang bangungot, kaya nagpa siya siyang maglakad-lakad upang linisin ang kanyang isipan. Habang patuloy siyang naglalakad, aksidente niyang nabangga ang isang attendant ng cosplay show na may pulang buhok na nagngangalang Nozohemi, na agad na nabighani sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ay inalok ni Nozohemi na ihatid siya sa kanyang tindahan, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, patuloy siyang kinaladkad ni Nozohemi ng may determinasyon hanggang sa sipain siya ni Lezzie, na dumaan, at iligtas siya mula sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Lezzie na tingnan kung ayos lang si Sasha, ngunit naantala sila ni Nozohemi, na nagmakaawa na pakinggan nila ang kanyang kahilingan. Di nagtagal, nag-sign up sina Lezzie at Sasha para sa cosplay show ni Nozohemi, at ang iba pang mga babae na nanunood sa kanila ay nagsimulang mabaliw, humanga sa kanilang pag-arte. Habang nangyayari ito, isang nag-aalalang Mafuyo ang nag-utos kina Teresa at Tumo na hanapin si Sasha sa ibang direksyon sa mataong kalye habang siya naman ay sa kabilang direksyon. Pagbalik sa cosplay theater, sina Lezzie at Sasha ay hinainan ng inumin para ma-relax ang kanilang mga nerbiyos, at habang si Lezzie ay nagsimulang uminom na parang isda, ang isip ni Sasha ay nag-ulo ng unti-unti niyang maalala ang kanyang nakaraan. Gayunpaman, isang lasing na si Lezzie ang agad na pumihil sa kanya upang tanungin kung bakit siya ay sobrang abala at tumatangging uminom. Nagulat si Nozohemi nang makitang nalasing si Lezzie sa isang carbonated na inumin, ngunit bumaling si Lezzie sa kanya upang itigil ang pagtrato sa kanya na parang isang batang hindi kayang uminom bago siya magsimulang umiyak na parang isang taong dumaranas ng midlife crisis. Pinunasan ni Nozohemi ang kanyang mga luha at nag-alok na ipakita sa kanya kung paano kumilos na parang isang matanda. Dahil doon, nag-alis ng suot si Nozohemi sa harap ng gulat na sina Lezzie at Sasha sa kanyang silid. Naisip ang mga pagkakataong tinatrato siya ni Yutori na parang isang bata, nagpa siya si Lezzie na mag-alis din ng suot para patunayang mali siya. Pagkatapos niya, sinubukan ni Nozohemi at Lezzie na pilitin din si Sasha na mag-alis din ng suot. Lingid sa kanilang kaalaman, isang quasar ang talagang nagmamasid sa kanila mula sa tuktok ng isang gusali. Kaya, nang subukang halikan ni Nozohemi si Sasha, biglang may bala na tumama sa kanila. Agad silang nagtago nang magsimulang tumama ang maraming bala sa silid. Habang nangyayari ito,
Nakita rin ni Mafuyo ang mga bala na nakalagay sa isang gusali at nagtaka kung si Sasha ay nasa loob. Habang mabilis na nagbibihis si Leslie, kumuha ng bala para malaman kung sino ang salarin, at napagtanto na ito ang Quasar na may tingga. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinunggaban ni Leslie si Nozomi at kinain ang kanyang soma habang si Sasha ay gulat na nanonood. Pagkatapos niyang gawin ito, sinabihan niya si Sasha na ilihim ang kanyang nakita bago ipatawag ang kanyang malaking espadang titanium para harangan ang mga bala habang ipinagmamalaki kung paano kayang humawak ng tingga ang kanyang espada. Nang marinig ito, naisip ni Sasha na kalaunan ay mababali ang espada kung tatamaan ito ng sobrang tingga at naisip niya kung ano ang magagawa niya para makatulong. Habang ginagawa ito, bigla niyang naalala na siya ang Quasar na bakal. Kaya, nang magpaputok ng bala ang umaatake kay Leslie, biglang hinaranggan ito ni Sasha gamit ang isang bakal na pamalo. Nang makita ito, napagtanto ni Leslie na siya ang Quasar na bakal, ngunit mas nakatutok siya sa katotohanan na kasalukuyan siyang nakadamit na parang isang modelo mula sa isang magazine at inakusahan si Leslie, na mabilis na nagsabing inosente ang babae. Nagpatuloy ang umaatake sa pagpapaputok, ngunit hinaranggan ito ni Sasha gamit ang isang bakal na kalasag hanggang sa napagdesisyonan niyang tapos na ang oras ng paglalaro at tinapos ang umaatake gamit ang kanyang sibat. Nang sandaling iyon, pumasok si Mafuyo sa silid at natuwa siya na naalala na nito ang kanyang alaala. Nalaman din niya na si Leslie ay isang Quasar, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Di nagtagal, sinubukan ng umaatake na gumawa ng huling putok ngunit nilamon siya ng apoy at ang kanyang masakit na ingay ay umakit sa tatlo. Pagkatapos ay nakita ni Sasha ang Phoenix na may sodium sa tabi ng nasusunog na lalaki, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaking Phoenix ang isang nawala ng malay na si Tumo habang si Teresa ay naglalakad papalapit sa kanya, na ikinagulat ni Mafuyo habang si Leslie ay nabigla nang makita si Yutori na nagpapakita ng kanyang sarili bilang ang Quasar ng sodium. Pagkalipas ng ilang oras, galit na binatikos ni Sasha si Yuri dahil sa pagiging malapit kay Yutori kahit alam niyang ginawa nitong marumi ang kanyang tagapagturo, si Olga. Sumabad si Hana para pag-usapan kung paano si Yutori ay isa sa pinakamalakas na Quasar at kung paano niya nabalitaan na pinagtaksilan nito ang organisasyong Psycho kung saan siya dating nagtatrabaho. Tinanong ni Mafuyo kung nangangahulugan ba ito na makikipagtulungan si Yutori sa kanila, ngunit sumagot si Yuri na hindi pa sila sigurado dahil ang Imperial Egg sa bahay ng pamilya ni Yuri ay ninakaw at maaaring si Yutori ang may pananagutan, kaya maaaring siya ay kumikilos ng mag-isa. Naiinis, nanumpa si Sasha na puksin siya sa anumang paraan. Pinayuhan siya ni Yuri na ang pagharap kay Yutori ay parang paglakad diretso sa kanyang sariling kasawian at inutusan niya si Sasha na huwag kumilos maliban kung makatanggap siya ng utos. Mabilis na ipinaalala ni Mafuyo kay Yuri ang tungkol kay Tumo at sinabihan siya ni Yuri na kumalma dahil wala pa siyang impormasyon tungkol doon habang si Sasha ay nagmamadaling lumabas ng galit. Kalaunan ng gabi, pumasok si Mafuyo sa kwarto ni Sasha upang tingnan ito at ginamit ni Sasha ang pagkakataong ito upang magbukas ng sarili. Tila, iniwan siya ng mga magulang ni Sasha noong bata pa siya at isang organisasyon na nagngangalang Frasco ang kumuha sa kanya upang sanayin siyang maging isang Quasar. Habang sumasailalim sa mahigpit at masigasig na pagsasanay, nakilala niya si Olga na nangakong laging nandyan para sa kanya. Inalok pa nga ni Olga sa kanya ang kanyang soma ng libre hanggang isang araw ay inambush ang Frasco ng organisasyong Psycho dahil nakita nila silang isang banta. Habang sinusubukan ni Olga na protektahan siya mula sa organisasyon, pinaslang siya ng Quasar ng sodium. Dahil sa inis, nagmadali siyang maghiganti ngunit pinigilan siya ng Quasar ng sodium at nag-iwan ng peklat na parang stigma ng kahinaan sa kanyang mukha. Naawa si Mafuyo sa kanya nang marinig ito, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tawag mula kay Hana ang pumutol sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hana sa kanya ang kinaroroonan ni Yutori kahit na kumikilos lamang siya sa ilalim ng utos ni Korei, na gusto lamang ang Imperial Egg na nasa kanya. Pagkatapos ay lumabas si Sasha upang maghiganti, ngunit pinigilan siya ni Mafuyo upang sabihin sa kanya na sasamahan siya nito. Una, inalok niya sa kanya ang kanyang soma upang bigyan siya ng lakas at agresibo niya itong kinain na parang hindi siya kumain ng ilang araw. Pagkatapos niyang matapos, tumungo sila sa kakahuyan upang hanapin si Yutori ng magkasama.
Di nagtagal, sinalubong ni Leslie si Yutori sa kanilang pinagtataguan upang sabihin sa kanya na nararamdaman niya si Sasha na papalapit sa kanila. Binigyan siya ni Yutori ng utos na gawing barbecue ang sinumang sumusubok na pumasok sa pinagtataguan, at humingi rin ng tawad sa kanya dahil sa pag-iwas sa kanyang mga kapangyarihan bilang Quasar. Tiniyak sa kanya ni Leslie na wala siyang magagawang masama sa paningin niya dahil siya ang nagpalaki sa kanya noong iniwan siya ng lahat bago tumakbo para labanan si Sasha. Ilang minuto ang lumipas, nakasalubong ni Leslie sina Sasha at Mafuyo sa kakahuyan, at nagsimula siyang makipag-away kay Sasha. Habang lumalalim ang laban, bigla nilang nakita ang pagsabog ng pinagtataguan. Kaya, sumugod si Mafuyo sa nasusunog na gusali upang hanapin si Tumo. Sinundan siya ni Sasha, ngunit pinigilan siya ni Leslie upang sabihin sa kanya na kailangan muna niyang dumaan sa kanya. Nang makapasok na si Sasha sa gusali, nakita niya si Furo na tinatanong si Yutori tungkol sa kung paano niya pinagtaksilan ang Psycho Organization, ngunit ang kanyang focus ay mas nakatuon kay Tumo, na nakahiga sa isang mesa na walang buhay. Samantala, ikinwento ni Leslie kay Sasha kung paano niya ito dapat tapusin para maipagmalaki si Yutori, ngunit tinawag lang siya ni Sasha na puppet ni Yutori bago sumugod papunta sa kanya. Nagbanggaan ang dalawa sa kalagitnaan, kaya naman lumipad si Leslie sa kabilang direksyon. Bago pa niya matapos si Leslie, humarang si Teresa para ipagtanggol si Leslie sa pamamagitan ng pagsasabi kay Sasha na bitawan siya. Habang sumusugod si Sasha papunta kay Teresa, nalaman ni Mafuyo mula kay Yutori na nagsasakripisyo ito para buhayin muli ang Gold Quasar, at plano niyang gamitin si Tumo bilang isang sisidlan, na maaaring humantong sa pagkawala ng buhay nito. Dahil sa inis, tinanong ni Mafuyo kung bakit siya gumagawa ng isang bagay na nakakainis, ngunit bago pa siya makasagot, pinutol sila ni Tumo sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang Gold Quasar. Nagulat si Mafuyo nang makita niya ang bagong anyo ni Tumo, ngunit natuwa ang Gold Quasar na nasa katawan siya ng isang taong may malalaking asset. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang gintong selyo sa kanyang katawan upang ipakita na ganap na niyang nasasakupan ang katawan ni Tumo, at masayang sinimulang kainin ang soma ni Tumo, habang patuloy na nanonood si Mafuyo ng may labis na takot. Hindi na makatiis, sumugod si Mafuyo papunta kay Tumo, ngunit si Tumo naman ay nagsimulang kumilos na parang normal, kaya naman tuluyan na siyang nilinlang. Pagkatapos ay itinali siya ni Tumo at alam niyang ang gumagamit ng Gold Quasar ang kaharap niya. Habang patuloy na pinaglalaroan siya ng gumagamit ng Gold Quasar, inatake ni Sasha si Teresa gamit ang sibat nito. Habang may luha sa kanyang mga mata, bumagsak siya sa mga bisig ni Sasha at ipinaalam dito na isinakripisyo lamang niya ang kanyang buhay para palakasin ito. Dahil sa pagkadismaya, hindi makapaniwala si Sasha na hinayaan niyang muling i-brainwash ni Yutori ang kanyang utak, ngunit sinabihan lamang siya nitong tuparin ang kanyang kapalaran. Habang naglalakad siya patungo sa tagwan, naisip ni Sasha kung paano niya ito tinulungan na lumakas upang talunin si Yutori nang walang kaalam-alam. Di nagtagal, pumasok si Sasha sa gusali upang sa wakas ay hamanin si Yutori. Habang naaalala niya si Olja na nakahiga sa kanyang dugo, galit siyang sumugod patungo kay Yutori, ngunit naiwasan ni Yutori ang atake. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang inatake si Yutori hanggang sa magsawa si Yutori sa pag-iwas sa kanyang mga atake at napatapon siya ng dugo sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Sa kabila ng kanyang pagdurugo, sumugod si Sasha patungo sa kanya, ngunit walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang atake at pinayuhan siya na ang pagkabulag ng paghihiganti ay naglilimita sa kanyang kakayahan sa pag-atake. Pagkatapos nito, galit na inatake ni Yutori si Sasha at pinayuhan siyang itigil ang kanyang paghihiganti at sa halip ay ipaglaban ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Nang marinig ito, naalala niya ang panahong minsan siyang iniligtas ni Mafuyo, ngunit pinutol ni Yutori ang kanyang iniisip upang magpaputok sa kanya. Nakatitig sina Tumo at Mafuyo sa takot na iniisip na ang kanilang paboritong tao ay masasawi, ngunit lumabas si Sasha nang walang sugat at ginamit ang lahat ng bakal sa kanyang dugo upang muling mag-charge ng kanyang sarili, kaya't humanga si Yutori. Pagkatapos ay binigyan siya ni Yutori ng pangwakas na pagsubok sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pinakamalaking apoy upang bumuo ng isang ginintoang phoenix, ngunit walang takot na sumugod si Sasha patungo sa phoenix at hiniwa si Yutori, kaya't natigilan ang lahat. Habang hinihingal siya, pinayuhan ni Yutori si Sasha na huwag mawalan ng gana na ipaglaban ang nagpapasaya sa kanya.
Kasabay ng pagtakbo ni Leslie papunta kay Yutori upang tingnan siya, nang makita ang kanyang kasalukuyang kalagayan, sumugod si Leslie papunta kay Sasha upang maghiganti, ngunit pinigilan siya ni Yutori at sinabihan siyang huwag magkimkim ng sama ng loob laban sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak si Yutori, kaya't labis na nalungkot si Leslie. Hindi nagtagal ay pinutol ni Tumo ang kaganapan sa pamamagitan ng malakas na pagtawa upang kutsain ang pagkasawi ni Yutori at tinawag si Yutori na mahina. Nang makita ang reaksyon nito, naisip ni Sasha na ang babaeng tinatitigan niya ay hindi ang matamis na Tumo na kilala niya noon. Pagkatapos ay napansin niya ang gininto ang braso sa kamay nito at agad na nakilala ito bilang ang braso na nagpilat sa kanyang mukha, kaya tuluyan siyang natigilan. Gayunpaman, itinuon ni Tumo ang pansin sa imperial na itlog upang makumplito ang propesya na magdadala sa kanila sa lokasyon ng maalamat na pagpipinta. Doon din, sumabog ang gusali dahil sa pag-atake ni Corey kasama si Mama dahil gusto niya ang imperial na itlog para sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, nabasag ang itlog at ginamit ni Leslie ang pang-abala upang iligtas si Mafuyo. Gayunpaman, tumakbo si Mafuyo upang yakapin si Tumo, nagmamakaawa na samahan siya. Pagkatapos ay nalito muli si Tumo sa nangyayari. Kaya, lumikha si Furo ng pang-abala at tumakas kasama si Tumo. Ilang taon na ang nakalilipas, inalok ni Matsumi si Sasha ng mga tungkulin bilang madrasta sa pamamagitan ng palaging paglalaan ng kanyang mga asset para pakainin ni Sasha. Ngayon na naiisip niya ito habang nagbababad sa isang bukal, napagtanto niya kung gaano niya namimiss ang mga oras na iyon hanggang sa putulin siya ni Tasuko at ibinuhos niya ang kanyang pagkadismaya dito. Samantala, nanalangin si Mafuyo para sa proteksyon ni Tumo sa kapilya at pagkatapos niya, hinainan niya sina Sasha at Yuri ng hapunan para lamang makapag-usap tungkol sa kung paano laging nasisiyahan si Tumo sa pagkain. Pagkatapos ay umupo sila upang kumain at tiniyak ni Sasha kay Mafuyo na ililigtas niya si Tumo mula kay Furo, na nagpagon sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan sa klase, ikinwento ni Mafuyo kay Hana kung paano nangako si Sasha na ililigtas si Tumo at kung paano niya gustong sumama rito, ngunit tinukso lang siya ni Hana kung paano niya sinusubukang gumawa ng paraan para maging kapaki-pakinabang. Nang sandaling iyon, si Friedrich, ang kanilang bagong guro sa klase, ay sumabad sa klase upang ipakilala sila kina Matsumi at Tasuko bilang mga bagong transfer student. Agad na natigilan si Sasha nang mapansin niya si Matsumi, na nagpaisip kay Mafuyo kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ng unang period, kinukulit ni Sasha si Matsumi para magtanong tungkol sa kanyang pakay sa paaralan nito. Sa halip na sumagot, tinukso lang siya ni Matsumi kung paano sariwa pa rin ang kanyang mga asset gaya ng dati. Hindi nagtagal ay napansin sila ni Mafuyo at sumugod sa kanila upang tingnan kung ano ang nangyayari ngunit nilagyan ni Matsumi ng lilam ang kanyang mga asset. Dahil sa inis, hiniling ni Mafuyo kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang ipahiya siya sa katawan, ngunit sinimulan lamang ni Matsumi na pag-usapan kung paano siya siguradong mas nasiyahan si Sasha. Naguguluhan, tinanong ni Mafuyo kung kilala siya ni Sasha. Ngunit sumagot si Matsumi para sa kanya at nagpakilala bilang kanyang dating Soma feeder, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Gayunpaman, umakto na lang si Sasha na hindi na lang inabala ang buong sitwasyon. Pagkatapos ng klase sa physical education, si Hiragi, ang presidente ng student council, ay naligo sa banyo ng paaralan. Ngunit nang siya ay makapasok doon, isang misteryosong kamay ang biglang nagpakita mula sa dingding at nagsimulang hawakan ang kanyang mga asset. Dahil sa takot, tumakbo siyang walang suot papunta sa mga kamay ni Sasha at nagsimulang isalaysay ang kanyang pinagdaanan. Nang sandaling iyon, biglang nagpakita ang kamay mula sa kanyang asset kasama ang iba pang mga kamay na lumalabas mula sa iba't ibang sulok upang ilihis ang atensyon ni Sasha. Matapos iwasan ang mga ito, tiniyak niya kay Hiragi na ililigtas niya ito at pinakain ang kanyang soma upang ma-charge ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niya, nagsimula siyang makipaglaban gamit ang misteryosong kamay hanggang sa tuluyan siyang mabunutan nito, at may narinig siyang sumigaw mula sa rooftop. Agad siyang sumugod doon at nakita ang isang lalaking nawalan ng malay na sa simula ay nagmamanipula ng isang elemental circuit. Habang patuloy siyang nagtataka kung sino ang amo ng lalaking iyon, lumabas si Tasuko mula sa kanyang pinagtataguan upang purihin ang kanyang kasanayan, na nagpaisip sa kanya na siya pala ang talunan na hinahanap niya. Samantala,
Isang walang katiyakang si Mafuyu ang nagreklamo kay Orada sa klinika ng paaralan tungkol sa laki ng asset nito, ngunit naputol lamang ni Matsumi, na nagmadaling ipaalam sa kanila na sinalakay si Hiragi. Pagbalik sa rooftop, nagulat si Sasha nang makitang si Tasuko ay isa ring Iron Quasar. Ngunit agad na inatake siya ni Tasuko dahil sa pag-abala sa kanyang pinag-aralang gawain. Patuloy na nag-away sina Sasha at Tasuko, at habang ginagawa ito, sa wakas ay nalaman ni Sasha na hindi kayang baguhin ni Tasuko ang bakal kundi ang magnesium. Kaya tinanong niya kung ano ang gusto ni Tasuko. Ipinaliwanag ni Tasuko na kasama siya sa Psycho Organization, at kailangan niya ng akses sa isang espada na sa palagay niya ay alam ni Sasha. Pero nagdahilan na lang si Sasha dahil iyon ang pinakamaliit niyang inaalala. Gayunpaman, hinabol siya ng baliw na lalaki, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig pala si Friedrich sa kanilang pag-uusap. Samantala, biglang umilo ang braso ni Mafuyu matapos niyang labanan ang isang edukadong si Matsumi na gustong matikman siya, na nagpapatunay kay Matsumi na siya ang may hawak ng espada. Bago pa man ma-take ni Matsumi si Mafuyu para dito, biglang sumugod si Sasha para iligtas si Mafuyu at nakita ang namumulang braso nito. Naghanda si Matsumi para magpaalam at ipinaalam kay Sasha na kung may pakialam siya kay Mafuyu, dapat niyang subukang panatilihing ligtas ito dahil ang ibang masasamang tao ay hindi magiging sapat na maalalahanin para iwan siyang mag-isa tulad ng ginawa niya. Kalaunan ng gabi, sa sekretong base ng Psychos Organization, isang siyentipiko na nagngangalang Jita ang biglang nagsimulang kumain ng agresibo sa malalaking asset ni Tumo na parang isang weirdo, ngunit aksidente itong ginambala ni Joshua. Dahil sa takot na nabunyag ang kanyang pabalat, nagmamadaling lumabas si Jita habang iniisip ni Joshua kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay tinanong ni Tumo ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Joshua, at hindi makapaniwala si Joshua na nakalimutan na siya nito, ngunit muling nagpakilala pa rin siya. Sa wakas ay naalala siya ni Tumo, ngunit bigla siyang damyugo ang ilong dahil hindi pa rin kayang makita ng kanyang sarili na makita siyang nagbabalak ng mga hindi magagandang bagay. Di nagtagal, nagsuot si Tumo ng damit at ibinahagi sa kanya ang kanyang nararamdaman na mag-aalala si Mafuyu para sa kanya. Tiniyak ni Joshua na huwag siyang mag-alala, na sinasabing hanggat nasa katawan pa niya ang gintong quasar, walang makakasakit sa kanya. Kinaumagahan, biglang ginaising si Tumo mula sa kanyang pagtulog ng isang baliw na aso habang sinisimulan nitong paglaruan ang kanyang malalaking asset. Habang iniisip niya kung sino ang nagpalabas ng aso sa psychiatry ward nito, isang maliit na babae na nagngangalang Asta ang sumugod sa silid upang kunin ang aso, ngunit mabilis na hinayla ng aso ang isa at tumakbo palayo. Nang makita kung gaano nadismaya si Asta, inalok ni Tumo na hanapin nila ang aso ng magkasama, at agad na nasiyahan si Asta. Magkasama, sinimulan nilang hanapin ang aso, at ginamit ni Tumo ang pagkakataong iyon upang sabihin sa kanya kung paano niya namimiss si Mafuyu at kung paano niya ito gustong makita. Dahil doon, dinala siya ni Asta sa tuktok ng gusali, at kinumpirma ni Tumo na ang tagwan ay nasa isang isla. Sinubukan ni Asta na ipakita sa kanya ang isang bangkang maaari niyang pagtakasan, ngunit nadulas siya pagkalipas ng ilang segundo. Mabilis siyang iniligtas ni Tumo bago siya naging pagkain ng isda. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Asta kung paano rin niya gustong umalis sa tagwan kasama niya dahil hindi pa siya nakakaalis noon. Nang marinig ito, naawa si Tumo sa kanya at nangakong ipapakita sa kanya ang mundo sa labas, ngunit hinimok na hanapin muna nila ang aso. Dahil sa tuwa, niyakap siya ni Asta, at muntik na silang mahulog sa tubig dahil sa puwersa. Ngunit si Dukan, isang lalaking mukhang nag-audition para sa isang serye ng Avengers, ang nagligtas sa kanila. Pagkalipas ng 2 linggo, biglang inanunsyo ni Muri na siya ang mag-host ng nalalapit na birthday party ni Corey sa kanyang bahay. Samantala, pinuntahan ni Sasha si Orada matapos niyang matanggap ang isang sulat mula sa kanya na nagpapakita na nagtatrabaho siya para kay Yuri. Dahil sa kainahinala, bigla niyang hinawakan ang malaking asset nito para tingnan kung isa rin itong quasar. Iminungkahi niya na kinumpirma niya ito mismo at sinimulan niyang kainin ang kanyang soma. Habang ginagawa ito, nabuksan niya ang isang alaala ng kanyang lihim na pagpupulong kasama sina Yutori at ang ampon ni Mafuyu. Pagkatapos niya, nalaman niya na dating malapit ang babae sa 2 lalaki at inabutan siya ng isang libro mula sa ampon ni Mafuyu na maaring makatulong sa kanyang paghahanap sa painting.
Kalaunan ng gabi, nagsimula ang birthday party ni Corey at nagpasalamat si Corey sa mga bisita para sa magagandang regalo sa kaarawan na natanggap niya. Pagkatapos ay nilapitan siya ng kanyang mga kaklase upang bigyan siya ng korona bilang regalo sa kaarawan. Humanga sa kanilang pagiging maalalahanin, inilagay niya ang korona sa kanyang ulo at taos-pusong nagpasalamat sa kanila. Di nagtagal, nag-toast si Murray upang ipagdiwang ang kaarawan ni Corey ngunit biglang may isang halimaw na Iris sa party. Agad na tumakbo ang karamihan sa mga dumalo para sa kanilang buhay habang ang halimaw ay nagsimulang kumain ng pagkain para sa kaarawan. Naguguluhan, inisip ni Corey kung anong uri ng halimaw ang huminto para sa isang merienda habang umaatake ngunit biglang hinawakan ng halimaw si Murray at sinimulang kainin ang kanyang soma. Habang ginagawa ito, naramdaman ni Murray na pamilyar ang pagpapakain sa oras na uminom si Leslie ng kanyang juice at tinawag niya ang pangalan ni Leslie kaya nalaman ito ng iba. Gayunpaman, iniwan na lang ng halimaw si Murray pagkatapos nitong matapos sa kanya at sumugod kay Mafuyo gamit ang titanium sword nito. Dahil wala ng ibang pagpipilian, tinakpe ni Mafuyo ang kanyang ulo sa inaasahan na mangyayari ngunit biglang nagliyab ang kanyang braso kaya napigilan ang halimaw. Nang sandaling iyon, inatake ni Mama ang halimaw ngunit ipinagtanggol ng halimaw ang sarili at pinagpira-piraso si Mama. Natigilan si Corey nang makita niya ito at hiniling niya kay Hana si Soma ngunit bago pa niya ito magawa, naagaw ng atensyon ng halimaw ang atensyon nila at nagpatuloy sa paghiwa kay Corey ngunit biglang naharang ni Sasha ang tama. Pagkatapos nito, kinutya ni Sasha si Corey dahil sa pagiging mahinang mandirigma na umaasa lamang sa aset at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa halimaw. Nang makita kung gaano ito kagaling ay nainggit si Corey habang sa wakas ay natamba ni Sasha ang halimaw. Di nagtagal, ang halimaw ay nagbagong anyo pabalik kay Leslie, dahilan para magtaka si Mafuyo kung sino ang gumawa sa kanya na isang halimaw sa simula pa lang. Samantala, galit na umalis si Corey dahil pakiramdam niya ay nanghina na siya, ngunit pinigilan siya ni Friedrich sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang Copper Quasar. Pagkatapos ay isiniwalat ni Friedrich na siya ang nasa likod ng buong sitwasyon ng halimaw at ipinakita sa kanya ang Imperial Egg na gustong-gusto niyang makuha. Gayunpaman, inaangkin ni Friedrich na dapat sumali si Corey sa layunin ng Psycho Organization bago niya maibigay sa kanya ang itlog. Pagkalipas ng ilang oras, tiningnan ni Sasha at Mafuyo ang librong ibinigay sa kanya ni Orada kanina, at nakakita sila ng lead na nagpapakita na ang painting na nagdudulot ng lahat ng kaguluhan ay nasa lawa ng paaralan. Kinabukasan, sinabihan ni Sasha si Mafuyo na magbantay at sumisid sa lawa upang tingnan ang painting. Habang ginagawa ni Mafuyo ang sinabi sa kanya, bumalik si Friedrich upang sabihin sa iba pang mga miyembro ng Psycho Organization na wala silang dapat ipag-alala. Patuloy na sinuri ni Sasha ang lawa at nagsimulang magtaka kung mali ang pagbasa ng libro dahil wala siyang makita, ngunit nagsimula siyang makarinig ng mga tunog mula sa itaas. Lumabas na kasalukuyang hinahawakan ni Mafuyo ang kanyang sarili habang nagsisimula siyang magkaroon ng isang kultural na panaginip tungkol sa espada sa kanyang braso. Agad siyang tinawag ni Sasha upang malaman kung bakit niya ginagampanan ang isang rated script, ngunit biglang sumigaw si Mafuyo na may kamalayan sa sarili sa kahihiyan. Kinabukasan, nagtungo si Mafuyo sa isang lakad habang ibinabaon ni Sasha ang kanyang ulo sa pagpapatuloy ng kanyang pagsisiyasat sa lokasyon ng painting. Kaya, nang makipagkita siya kay Mafuyo para uminom, napagtanto niyang nakaalis na pala ito ng bahay at mag-isa na lang siya sa bahay. Samantala, naglalakad si Mafuyo papunta sa pinakamalapit na grocery store, tinitingnan ang listahan ng mga bagay na gusto niyang bilhin, ngunit natigilan siya nang makita niya si Hana na malungkot na nakaupo sa palaruan. Pagdating kay Hana, nalaman ni Mafuyo na malungkot siya dahil hindi niya mahanap si Corey, at kahit na sinusubukan niyang pasayahin ito, nagreklamo si Hana kung paano niya hinahanap-hanap kung paano siya pinaglilingkuran ni Corey. Pagkatapos lang, napansin ni Mafuyo na dumaan si Tumo. Kaya, nang matapos na ni Hana ang kanyang mga reklamo, nagulat siya nang makitang sarili niya lang pala ang kinakausap niya. Hinabol ni Mafuyo si Tumo, ngunit nang makarating siya kay Tumo, ang katawan ni Tumo ay naging Friedrich, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay dinukot siya ni Friedrich, ngunit hindi niya alam, nakita ni Hana ang buong proseso. Pagbalik sa bahay,
Ipinagpatuloy ni Sasha at Yuri ang kanilang pagsisiyasat kung paano mahahanap ang painting, at naisip nila na upang mahanap ang lugar sa lawa ng paaralan, kailangan nilang matugunan ang ilang mga kondisyon. Kailangan nila ang tungkod ni Sasha, na kanyang hinubog gamit ang kanyang dugo, isang kabilugan ng buwan, at pati na rin ang itlog ng imperyo. Ngunit itinuro ni Sasha na ang susi sa pagpapakawala ng itlog ay ang espadang kasalukuyang nakakulong sa mga bisig ni Mafuyo. Di nagtagal, pinutol sila ni Hana upang ipaalam ang balita ng pagdukot kay Mafuyo. Kalaunan ng gabi, dumating si Sasha sa tagwan kung saan binihag ng miyembro ng Psycho Organization si Mafuyo. Malugod siyang tinanggap ni Friedrich at tinanong kung tutulungan niya silang mahanap ang painting, ngunit galit niyang sinabi kay Friedrich na mas gugustuhin niyang magbilang ng buhangin. Sinabihan din ni Mafuyo si Sasha na huwag hayaang makarating si Friedrich sa kanya dahil isa siyang mapanlinlang na tao. Dahil dito, sinugod ni Sasha si Friedrich, ngunit biglang pinigilan siya ni Corey sa pamamagitan ng pag-utos kay Mama na hawakan ang nagulat na si Mafuyo gamit ang kutsilyo. Tahimik na sinabihan ni Sasha si Corey habang ginagamit ni Friedrich ang pagkakataong iyon para sabihin dito na kakampi na nila si Corey. Nang sandaling iyon, lumiwanag ang kabilugan ng buwan, at sumigaw si Mafuyo sa sakit. Dahil dito, biglang nagliwanag ang lawa ng paaralan at nagpakita ng isang santuwaryo ng tubig, at biglang lumaki ang malalaking aset ni Mafuyo dahil sinisipsip ng espada niya ang lahat ng soma mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay lumapit si Corey upang kainin ang kanyang soma habang pinapanood ni Sasha ang buong pangyayari ng may galit. Habang kumakain ng soma ni Mafuyo, biglang sumabog ang kanyang soma na parang mga tubo ng tubig, at kinain ito ni Corey habang ang iba ay patuloy na nanonood ng may pagkaaliw. Matapos tumigil ang soma, hinimatay si Mafuyo sa pagod, at ang inis na si Sasha ay sumugod upang atakihin si Corey ngunit pinigilan ni Mama. Pagkatapos noon, ang mga soma mula sa buong mundo ay nagsimulang sumugod sa katawan ni Mafuyo dahil sinisipsip sila ng espada niya. Ang mga miyembro ng Psycho Organization ay nawala kasama niya upang simulan ang susunod na sakripisyo. Agad na sumugod si Sasha palabas para hanapin sila ngunit napigilan siya ng isang kamay na gawa sa salamin na pagmamayari ni Wang, isang silicon quasar. Bago siya inatake ni Sasha, pinigilan siya ni Leslie at sinabihan siyang tulungan si Mafuyo habang kinakaharap niya ang silicon quasar. Kaya, tumakbo si Sasha para salubungin ang mga baliw. Di nagtagal, nahanap sila ni Sasha at si George, isa sa mga baliw, ay nagpaputok ng laser sa kanya para tunawin ang kanyang tungkod. Mabilis na naglunsad si Sasha ng kontra-atake gamit ang kanyang mga talim na bakal, ngunit hinaranggan sila ni Friedrich at tumalikod sila pabalik sa direksyon ni Sasha. Nang makitang galit na galit si Sasha, sinubukan ni Mafuyo na sabihin sa kanya na kumalma, ngunit pinigilan siya ni Friedrich sa pamamagitan ng pagmamarka sa kanyang mga aset at pagkain sa kanyang soma, na siyang nagpahina sa kanya. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Corey tungkol sa sitwasyon. Kaya nang dilaan ni Friedrich na parang may soma sa kanyang kamay, biglang dumating si Hana para sipin siya at seluhin si Corey pagkatapos. Dahil dito, ipinatawag ni Corey si Mama upang tambangan si Friedrich at sinabing nakakadiri ang pagdila nito sa kamay niya. Tinawag ni Friedrich si George, na naglunsad ng isang pag-atake kay Corey, ngunit tinanggap ni Hana ang tama para sa kanya. Mabilis na ginamit ni Friedrich ang pang-abala upang makatakas sa pagkakahawak ni Mama habang sinabihan ni Corey si Hana na kumapit muna bago siya halikan. Pagkatapos nito, tumayo si Corey upang harapin sila. Mabilis na nagpatawag si Friedrich ng isang sinaunang orasayon upang pigilan siya, ngunit ang orasayon ay agad na bumalik sa kanyang katawan dahil sa labis niyang pag-inom ng soma. Hinawakan siya ni George upang makita kung ano ang problema sa kanya, ngunit nabalot siya ng orasayon at nagsama ang dalawa upang bumuo ng isang pangit na halimaw. Isang pagsabog ang naganap dahil dito at natamba si Mafuyo dahil inaatake ng halimaw ang kanyang soma. Mabilis na sumugod si Sasha sa kanyang tabi at sinimulan niyang maalala ang mga alaala noong napaslang si Olga. Lumapit si Teresa kay Sasha upang himukin itong huwag sumuko at pinayuhan siya na ang tanging paraan upang mapigilan niya ang halimaw ay ang bumuo ng isang Trinidad kasama ang kanyang mga alyansa. Dahil dito, bumuo si Mama ng landas para sa kanya, kasunod si Leslie Titanium habang sumusugod si Sasha. Magkasama,
bumuo ang tatlo ng isang Trinidad at inatake ni Sasha ang halimaw, kaya sumabog ito at nagkamalay si Mafuyo. Agad niyang niyakap si Sasha dahil natutuwa siyang pinrotektahan siya nito. Sa kasamaang palad, tumama ang dugo nito sa ilaw sa braso ni Mafuyo at nabunyag ang santuwaryo ng tubig. Humanga na ang lahat ay naaayon sa plano. Ang gintong Quasar, na nakakulong pa rin sa katawan ni Tumo, ay nagpasya na gantimpalaan si Sasha at inilantad ang isang salamin na kabaong ni Olga, na nag-iwan kay Sasha na natigilan. Dinala ni Tumo ang kabaong sa santuwaryo ng tubig upang akitin siya, at kinuha ni Sasha ang pain sa pamamagitan ng pagtakbo habol sa kanya. Mabilis siyang hinabol ni Corey upang iligtas siya dahil kumikilos siyang walang isip, kaya sumunod sina Hana at Mafuyo. Sa loob ng santuwaryo, hiningi ni Sasha ang kabaong ni Olga, kaya isiniwalat ni Tumo na peke ang buong pangyayari sa kabaong. Galit na galit, sumugod si Sasha upang ipakita ang kanyang espadang may bahid ng dugo, ngunit humanga ito kay Tumo dahil nangangahulugan ito na natugunan na ang lahat ng mga kondisyon upang mahanap ang painting. Doon, sa wakas ay nagpakita ang maalamat na painting, kaya't natigilan ang lahat ng nakakita dito. Gayunpaman, biglang nagpakita ang isang umbilical cord mula sa painting dahil minanipula ni Tumo ang painting upang gamitin ang kapangyarihan nito upang pamunuan ang mundo. Isang galit na Sasha ang lumapit upang hiwain ang kasuklam-suklam na mukha ni Tumo, ngunit napigilan siya ng mga puwersa sa paligid niya, kaya't agad itong natamba. Pagkatapos ay inasikaso ni Corey ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawag kay Mama upang balutin si Tumo. Mabilis na tinawag ni Mafuyo si Corey na mag-ingat dahil katawan pa rin ito ni Tumo, ngunit tumugon si Corey na ang pag-iwas sa kanilang sariling libing ang inuuna. Kumalas si Tumo mula sa pagkakahawak ni Mama, na ikinagulat ni Corey, at natamba si Mama dahil sa pagbangga. Pagkatapos ay nalaman nila mula kay Tumo na hanggat gumagana ang cord para sa kanya, hindi nila siya kailanman matatalo. Gayunpaman, patuloy siyang inaatake ni Sasha, ngunit naiwasan niya ang bawat pag-atake. Pagkatapos ng serye ng pabalik-balik na labanan, sa wakas ay nataman siya ni Sasha. Ngunit habang patuloy niya itong tinatapos, nagsimulang kumilos si Tumo na parang si Tumo na kilala niya, na siyang nakagambala sa kanya. Bumalik ang Gold Quasar upang sakupin siya at hinawakan si Sasha sa leeg bago binigyan ito ng isang malakas na atake na naging dahilan upang agad itong matamba. Sa pag-aakalang nanalo na siya, nagsimula siyang mag-usap tungkol sa paggawa ng isa pang puppet upang palitan siya, ngunit bigla nitong kinuha ang kanyang asset at nagsimulang tawagin ang tunay na Tumo upang mabawi ang pagmamay-ari ng katawan. Pagkatapos ay agresibo niyang kinain ang kanyang soma, kaya't umalis ang Gold Quasar sa kanyang katawan. Dahil dito, sa wakas ay nakabawi si Tumo, at siya ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, patuloy na sinaktan ng galit na Gold Quasar si Tumo sa kabila ng ginawa ni Sasha, ngunit hinaranggan ito ni Sasha, kaya't natigilan ang iba. Habang siya ay natamba dahil sa pagbangga, sumugod si Mafuyo sa kanyang tabi ngunit nakita niyang wala na itong malay. Dahil sa inis, sumigaw siya sa galit, dahilan para umilo ang kanyang braso. At ang pagtama ng liwanag ay nasaktan ng gintong Quasar kaya ito nawala. Nawala rin ang umbilical cord at nakita ang painting, ngunit itinoon lamang ni Mafuyo ang pansin sa pagtawag sa pangalan ni Sasha. Gayunpaman, natigil si Sasha sa isang kawalan ng ulirat kay Olga, na nagpayo sa kanya na yakapin ang kanyang mga bagong kaibigan at itigil ang pagtutuon sa nakaraan.